Lumuwas ng Maynila si Araminta upang hanapin ang kanyang kapalaran doon matapos mapatay ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid na lalaki. Hindi niya akalain na kapahamakan pala ang naghihintay sa kanya roon. 5 lalaking pawang anak mayaman ang kumuha sa kanya at dinala siya sa isang rest house. Doon ay buong kalapastangan ang pinagpasasaan ng mga ito ang kanyang katawan. Gusto niyang gumanti sa 5 lalaki, ngunit paano niyang gagawin niyon? Matulungan kaya siya ni Obet, ang caretaker ng rest house, na siyang tanging saksi sa ginawang kalapastanganan sa kanya ng 5 lalaki. Tulad mo'y isang usok, unti-unting naglalangaw. Anang tinig na nagmumula sa maliit na transistor radio ni Araminta. Inis na pinatay ni Araminta ang radyo. May galit na nabubuhay sa kanyang dibdib kapag naririnig niya ang kantang iyon. Ang kantang may pamagat na usok ang dahilan kung bakit nag-iisa na lamang siya ngayon. Pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya maiwasang hindi maiyak kapag naaalala niya ang nangyari sa kanyang mga magulang at dalawang kapatid na lalaki. Kahit mahirap lang ang kanilang buhay, ay masaya naman silang mag-anak. Pagkakaingin ang hanap buhay ng kanyang tatay, katulong nito ang kanyang nanay at dalawang kapatid na lalaking 15 at 10. Halos sapat na sapat lang ang kita ng kanyang mga magulang sa pag-uuling. Namumulot lang kasi ang mga ito ng ginagawang uling. Gayunman ay nakakaraos silang mag-anak. May kakayahan sana silang mamuhay ng maaluman, pero ayaw gawin ng kanyang tatay. Kung ginusto lang siguro nito, ay baka nag-aaral pa silang 3 magkakapatid. Sa kasalukuyan kasi, ay nakahinto na siya sa pag-aaral. May taglay na kapangyarihan kasi ang kanyang tatay, na kung tawagin ay usok. Kaya nitong makapanggamot ng malulubhang sakit sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Lahat halos ng kanilang mga kababaryo ay sa tatay niya nagpapagamot. Mayroon ding mga taga-ibang lugar na dumadayo sa kanyang tatay. Balita kasi ang galing nito dahil sa taglay nitong kapangyarihan. Ang ikinaiinis niya rito ay hindi ito nagpapabayad na hindi niya malaman kung bakit. Kung nagpapabayad lang ito sa panggagamot, ay baka maaluan ang kanilang buhay. Ilang taga Maynila ang nagpatingin sa kanyang tatay na may malubhang karamdaman. Lahat ay napagaling nito. Pero kahit 5 duling ay hindi nagbayad ito. Mayroon pang ang foreigner na napadpad sa kanilang lugar para magpagamot. Nabalitaan daw ng mga ito ang tungkol sa kakayahan ng kanyang tatay na magpagaling ng mga may sakit. Napagaling nito ang mga foreigner at nag-alok ang mga ito ng malaking halaga bilang kabayaran sa serbisyo ng kanyang itay, pero hindi nito tinanggap. Ang sabi pa nga ibabalik ang mga ito at may isasamang mga kaibigan ng may malubhang sakit din. Ipinilit ng mga ito ang malaking halaga sa kanyang itay, ngunit nagpakatanggi-tanggi itong tanggapin ang pera. Ang katwiran nito ay hindi naman daw binili ang kapangyarihan nito. Bakit daw kailangan pang magbayad? Gayong libre naman itong nakuha ang kapangyarihan sa panggagamot. Iyon ang madalas nilang pagtalunan ng kanyang tatay. Sabi pa nga niya, ay hindi naman sisingilin ng mahal ang mga nagpapagamot. Kusang loob lang ang mga ito kung magkano ang ibayad. Malaking bagay na sa kanila yung may ekstrang kita ang kanyang tatay bukod sa pag-uuling nito. Pero wala rin nangyari. Hindi rin niya napapayag ito. Araminta, dinig niyang tawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng bahay. Saglit na nawala ang kanyang iniisip. Tinungo niya ang pinto para pasukin ang kanyang tiya Isabel. Tiyang, pasok muna kayo. Sabi niya nang mabuksan ang pinto. Nakaayos na bang lahat ang dadalhin mo? Paparito na yung tricycle na sinabihan ko kanina. Sagot nito. Patungo siyang Maynila ng araw na iyon. Doon niya balak makipagsapalaran. Kahit nag-iisa na lamang siya sa buhay, ay gusto niyang umunlad. Doon na rin siya hahanap ng lalaking makakasama niya sa pagtanda. Hinintay lang niya ang 4 araw ng kanyang mga magulang at 2 kapatid. Yun pa ang isang ikinasasakit ng kanyang loob. Namatay ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kapangyarihan ng kanyang tatay. Isang gabing kasama siya ng mga kaibigan na nagtungo sa bayan para manood ng palabas. Ayon sa mga nakalalang kapitbahay, ay pinasok ng 5 lalaki ang kanilang bahay. Pilit daw kinukuha ng mga ito ang kapangyarihan ng kanyang tatay. Wala talagang maibibigay ang kanyang tatay dahil ipinamalan sa kanya iyon noong 15 taon pa lamang siya. Hindi pa nga lamang niya iyon pwedeng gamitin hanggat wala siya sa tamang edad. Nasa kanya na ang kapangyarihan ng kanyang tatay ay nakapanggagamot pa rin ito. Ang bisa kasi ng kapangyarihan ito ay nasa kanya pang tatay dahil 17 pa lamang siya noon. Nang tumungtong siya ng 18 ay hindi na nanggagamot ang kanyang tatay. Ang pagkakaalam ng mga taga-baryo ay lumipas na ang kapangyarihan nito.
kaya hindi na ito makapanggamot. Marami ang naniniwala at marami rin ang hindi naniniwala na wala na ang kapangyarihan ng kanyang tatay. Iyon ang naging dahilan kaya namatay ang mga mahal niya sa buhay. Ayaw maniwala ng 5 lalaki na wala ng kapangyarihan ng kanyang ama, kaya pinatay ng mga ito at idinamay pa ang kanyang nanay at 2 kapatid na lalaki. Iyon ang pinakamasaklap na pangyayari sa kanyang buhay para siyang namatay ng ilang ulit ng mga panahong iyon. Sa isang iglap kasi ay nawala sa kanya ang mga magulang at mga kapatid at naiwan siyang nag-iisa. Kaya nga luluwas siya ng Maynila para malimutan ang nangyari sa mga mahal sa buhay na hindi man lamang nakaranas ng kaginhawaan. Kung siya lang ang may kapangyarihang manggamot noon, tiyak na mayaman na sila. Napakarami kasing mayayaman ang maaaring magpagamot sa kanya na handang magbayad ng malaking halaga. Lalo na ang mga foreigner na talagang liblib na liblib sa kakayahan ng kanyang itay. Ngayong nasa kanya na ang kapangyarihan, gagawin niyang tuntungan ito para maabot niya ang mga pangarap. Alam na niyang gamitin ang taglay na galing ng usok. Katunayan kahapon lang ay ginamit niya iyon. Pinatay niya ang 5 lalaking pumatay sa kanyang mga magulang at 2 kapatid. Walang nakaalam ng mga taga-baryo na sa kanya iyon ipinamana ng kanyang tatay. Ayaw niya iyong gamitin tulad ng kanyang tatay. Malaki ang galit niya sa kanilang mga kababaryo dahil sinamantala ng mga ito ang kabaitan ng kanyang ama. Hindi siya kasing bait ng kanyang tatay. Sa Maynila niya gagamitin ang kapangyarihan niyang usok. Alam niyang iyon ang magiging tungtungan niya para yumaman. Halika na, heto na si Berto, yaya ng kanyang tiya Isabel. Naroon sila sa papag na ginagamit ng kanyang tatay sa panggagamot. Doon nila hinintay ang tricycle na maghahatid sa kanya sa bayan. Mag-iingat ka sa Maynila. Marami daw ang mga loko doon kapag nalamang bagong saltang isang tao. Anang kanyang tiya Isabel nang humawak ito sa isa niyang kamay. Huwag kayong mag-alala, tiya Isabel. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Sagot niya. Hindi lang niya masabi rito na nasa kanya na ang kapangyarihan ng kanyang tatay. Kung wala kang makikitang maayos na trabaho doon, ay bumalik ka agad dito. Isasama na lang kita sa pagtitinda ko ng karne sa palengke. Sabi nito bago siya pinasakay sa tricycle. May sariling pwesto sa palengke sa bayan ng kanyang tiya Isabel. Ayaw nga sana itong pumayag na lumuwas siya ng Maynila. Mabubuhay naman daw siya ng maayos dito. Pero desidido na talaga siyang umalis sa lugar na iyon para naman mabago ang kanyang buhay. Kung mananatili siya roon, ay baka mamatay na siyang hindi nakakatikim ng kahit konting kaginhawaan. Tiya, kayo na ho ang bahala dito sa bahay namin. Kung gusto nyo ay paupahan nyo muna. Aniya para matapos na ang kanilang paalaman. Gustong-gusto na talaga niyang makalis. Ako nang bahala sa mga naiwan mo dito. Sagot nito. Sige na, Berto, para makasakay agad siya ng bus. Binuhay na ng tricycle driver ang motor. Saglit muna niyang nilingaw ng kanilang bahay bago siya umayos ng upo. Hindi niya alam kung babalik pa siya sa kanilang bayan. Nakasentro na siya kasi ang kanyang isip na sa Maynila niya makikita ang hinahanap niyang buhay. Isang class na apartment sa Makati ang kanyang nagustuhan. Madalas kasing sabihin sa kanya ng mga kaibigan na maraming mayayaman sa lugar na iyon. Doon siya nagpahatid sa taxi sa kanyang nasakyan. Doon nga niya nakita ang magandang istruktura ng class na apartment. Nagustuhan na agad niya iyon, kaya nakipag-usap na agad siya sa tagpamahala. Hindi problema sa kanya ang upa kahit mahal. Malaking halaga ang kanyang dala. Ang nagustuhan niya sa apartment na iyon ay wala na siyang kailangang bilhin gamit. Kumpleto ang kagamitan, mula sa pagluluto hanggang sa pagtulog. Wala kasi siyang nagastos kahit 5 sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at 2 kapatid. Palibhasa ay napakabait ng kanyang mga magulang sa kanilang mga kababaryo dahil sa libreng panggagamot ng kanyang tatay. Ang pinakamayaman sa kanilang lugar ang sumagot ng funeral service ng kanyang mga magulang. Napagaling kasi ng kanyang tatay ang isang anak nito na may sakit na cancer. Nasa first stage pa lang naman ang sakit ng bata, kaya nakuhang gamutin ng kanyang tatay sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Kaya naman ganoon na lang ipinadalang tulong sa kanya ng pamilya. Maging ang kanilang mga kababaryo ay may dalang gamit at pagkain para sa mga makikipaglamay. Bukod doon ay may pera pang iniaabot sa kanya ang mga ito. Habang nakaburo lang kanyang mga magulang at 2 kapatid, ay wala siyang ginawa kundi bantayan ang mga iyon. Ang kanilang mga kapitbahay ang nag-aasikaso sa lahat ng mga nakikiramay kasama ng kanilang mga kamag-anakan. Hindi rin siya gumastos sa pagpapalibing ng mga magulang at 2 kapatid. Isang mayaman sa kabilang bayan ang napagaling ng kanyang tatay ang nagbigay ng paglilibingan sa isang pangmayamang memorial park sa kanilang bayan.
Nagmistulang parada ng mga sasakyan ang libing ng kanyang tatay dahil sa dami ng nakipaglibing at naghandog ng mga sasakyang magagamit ng mga makikipaglibing. Kaya naman napakalaking perang naipon niya mula sa ambagan ng mga taong natulungan ng kanyang tatay. Dala niya yun sa kanyang paglubas para magamit niya sa pagsisimula ng bago niyang buhay. Nagustuhan mo ba? Tanong sa kanya ng may edad na babaeng may-ari ng apartment. Ipinakita nito sa kanya ang unit na nagustuhan niya. Oho, tamang-tama ho ito at wala na akong kailangang bilhin gamit. Hindi basta-basta ang mga gamit na narito iya. Alam ko ho, sabi niya. Kita naman kasi agad niyang maganda talaga ang mga gamit na naroon. So paano? Untang nito. Kukuhanin ko na ho. Sagot niya sa may-ari. Halika doon tayo sa aking opisina. Yaya nito sa kanya. Sumunod naman siya rito. May mga sinabi ito sa kanya na patakaran na kanyang uupahang bahay. Marami ting ibinilin sa kanya. Tinandaan niya yung lahat. Matapos nilang mag-usap ay nagbayad na siya. 1 buwan lang ang sinabi niyang mamamalagi siya noon. Ang pangarap kasi niyang tirahan. Kayang-kaya niya iyong gawin. Alam niyang malaki ang kikitain niya kapag nagsimula na siyang manggamot na gamit ang kapangyarihan ng kanyang tatay. Maraming mayayaman sa lungsod na maaaring magpagamot sa kanya. Pati mga foreigner na alam niyang handang bumayad ng malaking halaga, gumaling lamang. Pero wala pa siyang balak na simulan ng kanyang mga plano. Gusto muna niyang libutin ang magandang lugar sa bago niyang kapaligiran. Gusto muna niyang maranasan kung gaano kasarap mamuhay ng mayaman. Ang lahat ng hindi niya natikmang luho noong nasa probinsya siya ay kanyang gagawin. Magpapakasawa muna siya bago ang kanyang plano. Marami naman siyang pera at hindi yun mauubos kahit 2 buwan siyang mamuhay ng maluho. Sa gagawin niyang pagbabago ng kanyang buhay ay kasama niyang hahanapin ang lalaking mamahalin niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Bagya siyang napangiti sa sarili sa mga naiisip niyang pagbabago. Nagpaalam niya sa may-ari. Nagtuloy siya sa kanyang apartment. Inayos lang niya ang ilang piraso niyang damit sa closet sa kanyang kwarto at saka lumabas na rin siya agad. Pumaras siya ng isang taxi na dumaan na walang laman. Nagpahatid siya sa MOA. Matagal na niyang pangarap na marating ang pinakamalaking mall na iyon. Doon niya balak mamili ng kanyang mga gamit para sa sarili. Kailangang maalis niya ang tatak sa kanyang pagkatao na isang probinsyana. Kakailangan niyang magkaroon ng maraming kaibigan at kakilalang may mga sinasabi sa buhay. Saka siya magsisimula nang binabanak niyang panggagamot na gamit ang kapangyarihang taglay. Doon na magsisimula ang mga bagay na gusto niyang matikman at maranasan. Isang araw ay babalik siya sa kanilang lugar, pero iyon ay kapag napaunlad na niya ang sarili. Kapag maaari na siyang magmalaki sa lahat ng taga-roon dahil mayaman na siya. Walian ni Munti sa kanyang isip na kapahamakan ang dala sa kanya ng matayog niyang mga pangarap. Hapon pa lamang ay nagbabad na sa tubig si Araminta. Sinabo niya ng ilang ulit ang buo niyang katawan. Gusto niyang maging mabangong-mabango at maganmami ang paglabas niya. Doon siya magsisimulang humanap ng mga kakilala at magiging mga kaibigan. Hindi na rin Araminta ang balak niyang ipakilalang pangalan sa mga taong kanyang makikilala. Gusto niyang maging class pati ang kanyang pangalan. Kundi Lucy ay Cindy ang kanyang gagamiting palayaw. Kailangang pati ang kanyang pangalan ay bumagay sa kanyang bagong pagkatao. Tinapos na niya ang paliligo. Pinanasan niya ng malaking tuwalya ang buo niyang katawan. Bago siya nagbihis sa ilang beses niyang pinagmasdan ang mahubog at magandang katawan sa malaking salamin na nasa kanyang kwarto. Wala siyang anumang saplot sa katawan habang pinagmamasdan niya iyon. Magiging malaking tulong sa kanya ang maganda niyang mukha at mahubog na katawan. Iyon ang kanyang gagamitin para magkaroon siya ng mga kakilala at mga kaibigang may mga sinasabi sa buhay. Pangalawa na lamang ang kapangyarihan niya. Nang masiyahan sa sariling refleksyon, ay nagbisik siya ng mamahaling pabango sa buong katawan saka siya nagbihis. Isang bestidang malambot ang tela ang kanyang isinuot. Hapit iyon sa kanyang katawan at sexy ang tabas, pero disente ang dating. 5 mamahaling bestida na may katernong sapatos ang kanyang binili sa MOA. Bumili rin siya ng mga signature na t-shirt at pantalon. Kahit malaking perang naubos niya sa pamimili, ay nasiyahan naman siya. Ngayon lang kasi siya makakatikim magsuot ng mga ganoong damit. Matapos niyang hagurin ng ilang ulit sa malaking salamin ng sarili, ay buong tamis niyang napangiti. Walang magsasabing dati siyang proud sa bago niyang itsura. Ibang-iba na siya ngayon. Lumabas na siya ng apartment at naghintay ng taxi. Hindi naman siya natagalan sa paghihintay.
Maya-maya lamang ay dumaang taksi na walang sakay. Sumakay na siya at nagpatin sa isang pamos. Walang magsasabing dating probinsyana si Araminta sa itsura niya at ayos. Parang ang saya na siya sa mga ganoong klaseng lugar. Ang totoo, na ngayon lamang siya nakapasok sa pamosong hotel na iyon sa Makati. Iniwasan niyang magpalinga-linga para hindi siya maging pansinin. Ang mga mata lamang niya ang naglilikot sa palibot ng hotel. Pumasok siya sa isang restaurant. Alam niyang klasang restaurant na yun dahil puro magaganda at mamahalin ng mga damit na suot ng mga taong pumapasok doon. Good evening, ma'am, sabi ng babaeng sumalubong sa kanya. Iginiya siya nito sa isang pandarawahang mesa. Ipinaghila pa siya nito ng isang silya bago kinambatan ng isang waiter. Thank you, nakangiting sabi niya nang makaupo ng maayos. Iniwan na siya ng babae nang lumapit sa kanila ang waiter. Ano po ang order niyo, ma'am? Magalang na tanong ng waiter habang inaabot sa kanya ang hawak na minubok. Kape lang muna. Hinihintay ko pa kasi yung kasama ko. Sagot niya sa waiter. Ayaw niya magpahalata na hindi niya alam kung anong mga pagkain ang nakalagay sa minubok na inabot sa kanya. Sandali lang po, ma'am. Paalam sa kanya ng waiter. Palihim niyang hinagod ng tingin ng kabuuan ng restaurant nang iwan siya ng waiter. Parang gusto niyang malula sa nakikitang karangyaan sa bago niyang paligid. Sa kanilang lugar ay walang ganito kaganda at kayarangyang restaurant. Walang kamalay-malay si Araminta na kanina pa siya tinitingnan ng isang grupo ng nakalalaking pawang anak nang mayayaman nang pumasok siya ng restaurant. Nakikita niyo ba yung babaeng bagong pasok? Tanong ni Kevin sa kanyang mga kabarkada. Anak ng isang congressman ng Isabela si Kevin Villarama. Ang ganda tol, sagot ni Axel. Anak ito ng isang hasyendero sa Cebu. Pinakamayaman sa Cebu ang pamilya nito. Hindi halatang Prondi. Sabat naman ni Jeric. Anak naman ito ng isang business tycoon ng Makati. Sanay na sanay ito sa pagtingin at pagkilati sa mga magagandang babae. Walang problema. Kahit Prondi siya, hindi naman ang pagiging probinsyana niya ang kailangan natin. Ang mahubog niyang katawan. Sagot ni Kevin. Masabaw mga tol. Sambot ni Lance. Anak din ito ng mayaman. Nasa airline business. Lapitan mo na tol hanggat hindi dumarating ang kanyang kasama. Sabi naman ni Jetro sa kanilang pinaka-leader na si Kevin. Mayaman din itong tulad ng mga kabarkada nito. Nasa export-import ang business ng pamilya nito. Mukhang wala naman siyang hinihintay. Tingin ko ay naghahanap din iyan ng happenings. Sagot ni Jeric na bihasa sa pagtingin sa mga babae. Dito lang kayo. Hintayin niyo ang senyas ko bago kayo lumapit. Sagot ni Kevin sa kainiwan ng mga barkada niya. Malapit nang maubos ni Araminta ang kape nang mapunin niya ang isang gwapong lalaki na mukhang patungo sa kanyang mesa. Tingin niya ay kasing edad lang niya ito, kundi man ay matanda ito sa kanya ng 1 o 2 taon. Tiyak niyang mayaman ang lalaki dahil sa ayos nito at pananamit. Napangiti ng lihim si Araminta. Talagang kailangan niya ng mga bagong kakilala at mga kaibigan. Hi, bati nito sa kanya na maluwang ang pagkakangiti. Hi, bati rin niya sa lalaki. Nakangiti siya rito ng buong tamis. May hinihintay ka? Hindi nawawala ang ngiti nitong tanong sa kanya. Wala, totoo niyang sagot. Galing ako ng Zamboanga. Kadarating ko lang kahapon. Medyo naghahanap pa ng mga kakilala. Sabi pa niya para makuha agad ang loob nito. Tingin niya sa lalaki ay sanay na sanay sa mga ganoong pagkakataon. Iyan talaga ang kanyang hinahanap. I'm Kevin Villarama. Kevin na lang, sabi nito sabay abot sa kanya ng kamay. Araminta magpayo. Pwedeng Lucy o Cindy. Sagot niya saka nakipagkamay dito. Naramdaman niya ang mainit nitong palad. Hindi niya hinila ang kamay. Nagpaubaya siya, napisil-pisil nito yun. Mas maganda kung Lucy. Bagay na bagay sa ganda mo ang ganoong palayo. Sabi nito. Thank you. Bolero ka pala. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sagot nitong lalong lumuwang ang pagkakangiti. Makamadurog na ang kamay ko. Sabi niyang hindi naman galit sa tonong ng boss. Nakangiti pa nga siya ng ubod ng tamis. Sorry, anitong binitawan ng kanyang kamay. Upo ka. Anyaya niya rito. Mas maganda siguro kung doon na lang tayo sa mesa namin para na rin makilala mo ang mga kaibigan ko. Hindi ba nakakahiya? Kunwari niyang tanong. Ang totoo ay gusto niya ng maraming kakilala para sa kanyang plano. Hindi mga kalugoy yun at puro kami barako. Sagot nito at saka inilakad sa kanya ang isang kanal. Inabot ni Manian sa kasya tumayo. Sabay nilang tinungo ang sinasabing mesa ng lalaki. May kasiyahan siyang naramdaman sa kanyang sarili. Alam niyang simula na iyon para magkaroon siya ng mga bagong kakilala at mga kaibigan. Boys, meet Lucy. Sila naman ang mga kaibigan ko.
Ito si Axel, Jeric, Lance at si Jethro. Isa-isang ipinakilala sa kanya ni Kevin ang mga kaibigan nito. Upo ka. Habay halos nasabi ng mga ito at nag-unahang inabot sa kanya ang mga kamay. Thank you. Sagot niya at kinayamayang isa-isa ang mga ito bago siya naupo. Napansin agad ni Araminta na mukhang mayayaman din ang mga kalalaking ipinakilala sa kanya ni Kevin. Hindi maikakaila sa mga suot na puro signature. Pare-pareho rin gwapo ang mga ito. Kaya lang ay wala siyang naramdamang anuman sa limang lalaki. Okay lang naman yun sa kanya. Kailangan lang talaga niya ng mga bagong kakilala at mga kaibigan para sa kanyang plano. Anong gusto mong inumin? Tanong sa kanya ni Lance. Hindi pa kasi gaano sanay uminom ng mga nakalalasing na inumin. Sa kumbento kasi ako nag-aaral. Pagsisinungaling niya. Kahit paano nag-alala siya para sa kanyang sarili. Diyos na lang at saka mamapaka muna itong mga pulutan. Maagap na sagot ni Jethro sa kanya at saka kinaway ng isang waiter. Lumapit naman agad ang isang waiter sa kanilang mesa. Bigyan mo siya ng isang mango juice at saka steak. Order ni Kevin. Bigyan mo pa kami ng isang round ng brandy. Sabi naman ni Axel sa waiter. Wala na po sir, ng waiter. Iyon na lang muna. Tapik ni Kevin dito. Hindi naman nagpahalata si Araminta na naiilang siya sa mga lalaki. Tingin naman niya ay magino at mga disente ang mga ito. Yun kasi ang unang pagkakataon na puro lalaki. May negosyo ka ba dito sa Manila? Tanong sa kanya ni Jethro. Balak pa lang. Gusto ko muna kasing magkaroon ng mga kakilala at mga kaibigan. Sagot niya. Ano bang negosyo ang balak mo? Tanong sa kanya ni Axel. Ang balak ko ay magtayo ng sariling klinika. May kaalaman kasi ako sa panggagamot sa pamamagitan ng usok. Totoo niyang sabi. Yun kasi ang talagang plano niya kaya lumuwas siya ng Manila. Parang may alam akong nanggagamot din ng mga may sakit sa pamamagitan ng usok. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita ang kanyang litrato. Sagot ni Jethro. Sa parteng Mindanao, doon lang may nanggagamot sa pamamagitan ng usok. Sagot ni Araminta. Hindi na lamang niya sinabi sa mga ito na siya ang anak ng manggagamot na gumagamit ng usok. Ikaw ba iyon? Tanong sa kanya ni Lance. Hindi, kailan niya. Kailan ko lang napag-aralan ang panggagamot sa pamamagitan ng usok. Marami kaming mga kakilala at mga kaibigan. Pwede namin sabihin sa kanila na mayroon ng manggagamot dito sa Maynila sa pamamagitan ng usok. Sabi sa kanya ni Kevin. Baka sa isang buwan pa ako magsimula. Gusto ko munang maraming makilala at maging mga kaibigan para madali na ang lahat kapag nagsimula na akong manggamot. Hindi mo na yun po problemahin. Kami na ang bahalang magpakilala sa iyo sa mga kakilala namin at mga kaibigan. Ani Kevin sa kanya. Dala marahil ng kasiyahan niya sa mga bagong kakilala. Ay hindi niya gaanong napansin ang mga tingin iniukol ng mga ito sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na mayroong iniisip ang mga ito para siya makuha. Marami pa silang napagkwentuhan na kung ano-ano na lamang. Napansin lang niya na ilan na lamang silang naroon sa lab ng restaurant. Malalim na pala ang gabi. Sabi niya nang tinanang suot na rilong pambisig, maiiwan ko na kayo. Aba, hindi naman kami papayag na umuwi kang mag-isa. Sabi agad ni Axel, kung wala ka pang sasakyan, pwede ka naming atid sa tinitirahan mo. Sabi naman ni Kevin, hindi ba ako makakaabala sa inyo? Tanong niya, hindi naman sila tatakot sa mga ito. Kahit mga lalaki ito. Madaling-madali sa kanya kung gagawan siya ng kalokohan ng mga ito. Hindi, chorus ng 5. Yun nga ang nangyari. Sabay-sabay silang lumabas ng restaurant. Ang kotse ni Kevin ang kanilang sinakyan. Sila ni Kevin ang nasa unahan at sa likod ang upuan ng 4 na lalaking kasama nila. Masayang pakiramdam ni Araminta ng mga sandaling iyon habang hatid siya ng mga bagong kaibigan at kakilala. Kapag nagkataon ay magagamit niya ang mga lalaki upang higit siyang makilala sa panggagamot. Baka makapagdala sa kanya ang mga ito ng mga mayayamang may sakit. Ngayon pa lang ay nararamdaman na niyang malapit na niyang marating ang kanyang mga pangarap. Walang kamalay-malay si Araminta na may binabalak na masama sa kanya ang magkakaibigan. Matapos siyang ihatid ng mga ito sa kanyang apartment, ay nagtuloy ang mga ito sa condominium ni Jeric sa New Manila. Doon pinag-usapan ng mga ito kung paano siya madadala sa rest house ni Kevin sa Batangas. Tol, kailan natin pagsasaluhan ng alindog ni Araminta? Tanong ni Lance kay Kevin matapos nitong ibabang isang bote ng stateside na alak. Ito ang pinakamatakaw sa kanilang magkakaibigan pagdating sa babae. Huwag kang masyadong atat. Matitikman mo rin siya, sagot ni Kevin. Maluwang na mulawang ang pagkakangiti nito. Padadamihin muna natin siya bago natin pagsawa ng kanyang katawan. Kailan pa yun? Kung padadamihin pa natin siya,
Mainis sa boses na tanong ni Lance. Ikaw talaga, masyadong matakaw sa babae. Sagot ni Jeric na may dalang plato ng pulutan. Pare-pareho lang tayo. Palagay ko ay isa lang ang laman ng ating isip habang kausap natin kanina si Araminta. Hirit nito. Ganon silang magkakaibigan kapag may nakursunadahang babae. Hindi sila titigil hanggat hindi nila natitikman ito. Walang magsasabing dating probinsyana si Araminta sa hitsura niya ay one for all. Parang sayo na sayo na siya sa mga ganoong klaseng lugar. Ang totoo, ang ngayon lang kasi nakapasok sa pambosang hotel na iyon sa Makati. Hindi sila masabi. Iniwasan nila palinga-linga para hindi siya maging pansin. Na hindi nila nakuha. Ang mga mata lamang niya naglilikot sa paligid ng hotel. Pumasok siya sa isang restaurant. Ang kagwapuhan nila at yakas ang restaurant na yun. Dahil puro magaganda at mamahalin ng mga damit na suot. Ang mga taong pumapasok doon. Minsan hindi sila sabi ng babaeng sumalubong. Mayroon silang binabayaran. Iginiya siya nito sa isang pandalaw ang babaeng kanilang magugustuhan. Ipinaghila pa siya nito ng isang pagsawan. Bago kinambatan ng sa dati ba na dating dadalhin si nakangiting sabi niya. Maya-maya ay tanong ni Axel kay Gwen. Iniwan na siya ang sinasabi ng lumapit sa kanila. Ay sa rest house ni Kevin sa Batangas. Magalang na sagot ni Kevin. Habang inawag sa kanya si hawak na minubok. Para sabihin darating tayo. Hinihintay ko pa kasi ang sinasabi nitong Obet. Sagot niya sa caretaker nito sa restaurant. Ayaw niya magpahalata na hindi niya alam. Ito rin ang inupagpaan nila para patay nakalagay sa minadalang babae sa kanya. Magaling ito lang trabaho. Kahit minsan ay walang naghinala sa kanila. Palimiyang hinala na sila ang nagpapatay sa mga babae nang iwan siya ng waiter. Para din ba ng dati sa sino ang mauna sa atin kaya sa bago niyang palit. Tanong naman sa kanilang lugar ay walang sinasabi nitong dati. At kaya ang ginagawa nilang tosko yung walang kamalay sa Araminta. Sa babae na kasi tinitingnan ng isang grupo ng kalalaking pawang siya ang ireregalo ng sa birthday ni Jeric sa restaurant. Pagkatapos kita niyo ba yung babae ng unang round ay tanong ni Kevin sa kanya. Gusto pa niya yung pamulit ay okay lang. Anak ng isang congressman ng Isabela si Kevin Villarama. Sagot ni Kevin. Ang ganda tol. Sa kanilang ginagawa sa bawat babae kanilang dinadala sa kanilang restaurant. Pinakamayaman sa Cebu, malakas na sabi nila. Hindi halatang sabaw ng kanyang katawan. Sabat naman ni Jeric. May plano anak naman ito ng isang business tayo sa yung rest house. Sanay na sanay ito sa pagtingin at pagkilala sa mga magagandang babae. Lalagyan natin ng pampatay kahit from the sea. Ang kanya naman ang pagiging probinsyano niya ang kailangan natin. Saka natin siya dadalhin sa aming restaurant. Sagot ni Kevin matapos itong tunggay ng baso nila. Sumama kaya siya kung kukumbidahin sa airline business. May pag-aalin lang ang tanong ni Lance. Tiyak tol, sasabihin lang natin sa kanya na marami tayong pakikilala sa kanyang mga kaibigan. Tiyak na sasama iyon dahil gusto niyang magkaroon ng maraming kaibigan at kakilala. Ani Kevin. Galing mo talaga tol, basta sa kademonyohan. Ngising demonyong sabi niya. Tawanan silang lahat sa sinabi nito. Okay, pagkatapos itong round na to, kanya-kanya na tayong uwi, sabi ni Kevin. Sinong kukumida sa atin kay Araminta? Tanong ni Jerry. Ako na ang bahala doon. Basta si linggo ng gabi, kasama ko na siya. Sagot ni Kevin. Sana linggo na bukas. Sabi ni Jerry na kinatawa ng lahat. Masyado kang atat. Sabi ni Kevin na ginulupa ang buhok ng kaibigan na para bang isa itong bata. Matapos nga nilang ubusin ang isang boteng stateside, ay nagkanya-kanya na silang uwi. May mga dala naman silang sariling sasakyan. Doon lamang nila inilalagay sa condominium ni Jeric kapag mayroon silang lakad. Masaya silang naghiwa-hiwalay na magkakabarkada ng gabing iyon. Wala ni munti sa kanilang mga isip na magkakaroon ng malaking pagbabago sa dati nilang ginagawa. Wala silang kaalam-alam na may taglay na mabagsik na kapangyarihan ang babaeng kanilang nakukursunadahang gawa ng masama. Tanghali na ng magising si Araminta ng sumunod na araw. Madaling araw na kasi siyang hinatid sa kanyang apartment ng mga bago niyang kakilala. Hindi naman siya nagsisisi kahit napuyat siya kagabi. Mayroon na siyang mga bagong kaibigan na puro anak ng mayayaman. Ang sabi nga ng mga ito sa kanya ay ipakikilala pa siya sa iba pang mga kakilala at mga kaibigan. Bumaba siya ng kama at nagtuloy sa banyong naroon sa kanyang silid. Naligo na agad siya. Medyo mabigat kasi ang kanyang pakiramdam dahil sa pagkakapuyat niya kagabi. Hindi naman siya nagtagal sa paliligo. Nagbihis na agad siya ng isang hanging blouse na litaw ang maputi niyang tiyan at pusod. Isang shorts na manipis at hapit sa kanyang balakang at hita ang kanyang isinuot na pang-ibaba. Wala kasi siyang balak na lumabas ng bahay sa araw na iyon. Gusto niyang magbawi ng tulog. Lumabas na siya ng kwarto at nagsalang ng tubig. Wala pa siyang ganang mag-almusal, kaya kapilang muna ang kanyang iinumin. Kahit mayroon siyang pinamiling pagkain kahapon. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig ay nakarinig siya nang humintong sa sakyan. Hindi lang niya alam kung sa harap ng kanyang apartment o sa katabing pinto. Wala naman siyang inaasahang magiging bisita.
Kagabi nga lamang siya nagkaroon ng kakilala. Hindi pa rin niya kilala ang mga nakatira sa katabing pinto ng kanyang apartment. Ang balak nga sana niya ay makipagkilala sa mga katabing pinto. Naisip niyang malaking bagay kung kilala niya ang kanyang mga kapitbahay. Malapit nang kumulo ang pinaiinit niyang tubig nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagbusina. Hindi niya yung pinansin sa pag-aakalang baka sa katabi niyang apartment nga'y kailangan. Pero nagsunod-sunod ang pagbusina kaya naisip niyang tingnan sa kanya kung may kailangan ng sakay ng humintong sasakyan. Ganoon na lamang kanyang gulat nang makita si Kevin na nasa tabi ng kotse nito. Hindi niya maiwasang hindi humanga sa lalaki. Gwapong-gwapo ito sa suot na t-shirt na may kwelyo na kulay dark green. Nakapantalon itong maong na hapit sa mga hit at balakang. Rubber shoes na kulay puti ang suot nito. So matutal ay raggedly handsome ang dating nito. Tingin niya ay parang napakabango pa nito. Liban doon ay wala na siyang nararamdaman dito. Titingnan mo na lamang ba ako? Maluwang ang pagkakangiting tanong nito sa kanya. Halika, pasok ka. Sabi niyang parang gustong mapahiya sa sarili. Hindi kasi agad kita nakilala. Parang higit kang gwapo ngayon kaysa kagabi. Aniya pa para madisimula ang pagkapahiya. Huling-huli kasi siya ng lalaki na titig dito. Grabe ka namang makapuri. Sabi nito na makapasok sa loob. Maupo ka muna. Magtitimpla ako ng kape. Ngayon lang kasi ako nagising kaya ngayon lang ako magkakape. Ani at saka iniwan na ito. Hindi naman siya nagtagal sa pagtitimpla ng kape. 2 tasang umuusok sa init ang kanyang dala nang balikan niya si Kevin sa salas. Magkape ka muna. Ani yang inabot dito ang isang tas. Thank you, ani Kevin. Ang sexy talaga ng babaeng ito. Mukhang masabaw na masabaw. Bulong nito ha. May kailangan ka ba? Ani Araminta saka na upo sa suluhang set na paharap sa lalaki. Medyo naiilang siya sa pagkakatingin nito sa kanyang harapan, kaya naupo na siya. Nakalimutang sabihin sa iyo ni Jeric na birthday niya sa linggo. Pinakukumbida ka niya. Mayroon kasi siyang mahalagang lakad ngayon, kaya ipinasasabi na lang niya sa akin. Sabi nito matapos lumagok ng kaunting kape. Saan ba gaganapin ang kanyang birthday? Hindi kaya ako ma-out of place lang? Kunwari niyang tanong. Ang totoo ay gusto niyang ang sinabi ni Kevin. Naisip kasi niyang baka may mga kaibigan pa ang mga ito na maaaring makilala rin niya. Sa kanilang bahay, huwag kang mag-alala, mababait ang pamilya niya. Saka ipakikilala ka namin sa kanyang mga bisita para kung sakaling magsimula ka ng panggagamot ay marami ka na agad nakakilala. Sabi nito sa kanya. Tama na nga ba ang kanyang iniisip? Tiyak na marami siyang makikilalang mayayaman. Tiyak niyang puro mayayaman at may sinasabi ang mga magiging bisita nito. Unang tingin pa lang niya kay Jeric ay alam niyang buhat ito sa mayamang pamilya. Paano ba ako makakarating doon? Hindi ko naman alam ang kanilang bahay. Kagabi lang tayo nagkakilala. Kunwari ay tanong niya. Kahit alam niyang may susundo sa kanyang tiyak sa mga kabarkada nito. Problema ba iyon? Ako na rin ang susundo sa 1 linggo ng gabi. Makahulog ang sabi ni Kevin. Gusto nitong maglulundag sa katuwaan ng mga sandaling iyon. Hindi ba nakakahiya? Kunwa ay pakipot niya, pero ang totoo ay gusto na niyang umuo sa paanyaya nito. Sus naman, para ano at naging magkakaibigan tayo, sabi nito. Sige na nga, natatawang sabi niya rito. Anong oras mo ako susunduin? Mga 6, medyo malayo din dito ang White Plains. Ano ba ang pwede kong iregalo sa kanya? Kahit wala, okay lang yun sa kanya. Nakakahiya naman. Kabago-bago pa lamang nating magkakakilala eh. Ikaw ang bahala kung gusto mo siyang ibili ng regalo, sagot ni Kevin. Hindi alam ni Araminta na ang nakikita niyang ngiting nasa labi ni Kevin ay nagbabadya ng isang pangyayaring hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. So okay na, sasabihin ko na kay Jeric na pumayag ka na. Oo, sabihin mo rin sa kanyang salamat sa imbitasyon. Hindi na rin nagtagal si Kevin. Matapos nitong ubusin ang kape ay nagpaalam na ito sa kanya. Hinatid niya ang lalaki hanggang sa labas ng pinto. Saka lang siya pumasok nang mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ng lalaki. Ang swerte ko naman sa mga magkakabarkadang iyon. Ang laki na may tutulong nila sa akin. Nangingiting bulong niya sa sarili. Abala si Obet ng umagang iyon sa paglilinis ng malaking kwarto ng rest house na kanyang binabantayan. Kahapon ay tumawag ang amo niyang si Kevin. Ipinalilinis sa kanya ang malaking kwarto na madalas gamitin ito at ng mga kabarkada nito kapag may dinadalang babae roon. Sinabihan na rin siya ni Kevin na maghintay sa pagdating ng mga ito. Kaya mga maaga pa lamang ay sinimulan nila maglinis. Nagwalis lang naman siya at pinunasan ng basang trapo ang tiles na sahig. Pagkatapos ay pinalitan niya ng cobre cam
at mga punda ng unan. Katunayan ay malinis namang lagi ang kwartong iyon. Wala naman kasing gumagamit. Ang amo lang niyang si Kevin at ang mga kabarkada nito ang madalas nagpupunta roon. Ang ama nitong congressman ay madalang na madalang mapunta sa bahay bakasyonan na kanyang binabantayan. Ang mga kapatid naman ni Kevin ay hindi rin nagpupunta roon dahil nasa malayong probinsya. Si Kevin nga lamang at ang ama nitong congressman ang kanyang kilala sa pamilya ng mga ito. Sa bagay wala na siyang pakialam doon. Si Kevin naman nagpapasweldo sa kanya. Maganda ang katayuan niya sa bahay bakasyon ng iyon. Bukod sa malaki ang kanyang sweldo, ay wala naman siyang gaanong ginagawa. Ang paglilinis lamang ng malawak na bakuran ang ginagawa niya tuwing umaga. Itinuturing na nga niya ang exercise ang gawaing iyon. Namumulot lang naman siya ng mga tuyong dahon at saka niya iyon sinisigaan. Kung minsan ay nagbubunot siya ng mga damo kung medyo matataas na. Gusto na sana niyang mamalagi sa rest house na ito. Kaya lang ay natatakot na rin siya. Nagbabalak na nga siyang umalis. May malaki na siyang naipon na sapat para gawin niyang puhunan sa isang maliit na negosyo. Wala naman kasi siyang ginagastos liban sa kanyang pagkain. Kapag dumarating naman doon si Kevin at ang mga kabarkada nito ay laging maraming dalang pagkain at inumin. Paminsan-min lang siyang bumababa ng kabayanan para bumili ng mga kailangan. Umaalis siya ng umaga at sa gabi na ang kanyang balik. Naglilibot-libot pa kasi siya sa mga mall at kung minsan ay nanonood siya ng sine. Kapag may magandang palabas, sa mall na rin siya kumakain ng tanghalian at hapunan pagkatapos niyang mamili at maglibot para pag uwi niya ay katulog-tulog na lamang niya. Mayroon din siyang sariling service na pick-up na ipinagagamit sa kanya ni Kevin. Wala na sana siyang hahanapin sa maayos niyang lagay sa rest house ni Kevin. Kaya lang ay madalas siyang makaramdam ng takot. Siya kasi ang inuutusan ni Kevin at ng mga barkada nito na pagtapon sa mga babaeng dinadala sa rest house. Ilang babae na bang itinapon niya pagkatapos paglaruan ng magkakabarkada. Kadalasan ay nawawala sa sarili ang mga babaeng kanyang itinatapon dahil sa hirap na inaabot nito sa magkakabarkada na walang awang pinagsasalit-salitang gasahain. Madalas na kinukonsensya siya ng ginagawa niyang pagtatapon sa mga babae. Wala nga lamang siyang magawa. Tinatakot kasi siya ni Kevin at ng mga kabarkada nito na kasama siyang makukulong dahil siya ang tagatapon ng mga babae. Ang masakit ay siya lang ang makukulong. Puro anak ng mayayaman ang kabarkada ni Kevin. Tiyak niyang siya lamang ang magdudusa sa kawalang hiyaan ng mga ito. Kaya nga nagbabalak na siyang umalis. Ang plano niya ay hindi na ipagpapaalam kay Kevin. Basta aalis na lamang siya. Hindi naman kasi siya papayagan ito dahil alam niya ang lihim ng mga ito. Matapos niyang punasan ng computers at na ginagamit sa pagbibideo sa mga babaeng dinadala ng magkakabarkada ay humiga siya sa malambot na kama. Sino naman kaya ang babaeng paglalaroan ng mga yon ng kanyang amo at mga barkada nito? Bulong niya sa sarili. Naisip kasi niya kung sino naman ang kawaamong babae ang itatapon niya sa susunod na araw. Wala siyang kamalay-malay na malaki ang magiging bahagi niya sa babaeng gagawing laruan ni Kevin at ng mga kabarkada nito. Hindi na nga nagkamali si Araminta sa kanyang palagay. Pagdating nila ni Kevin sa bahay na Jerry, ay agad siyang ipinakilala ng magkakaibigan sa iba pa nitong mga kaibigan at kakilala. Ipinakilala rin siya sa mga bisitang mayayaman na kaibigan naman ng mama ni Jerry. Tuwang-tuwa si Araminta sa dami ng kanyang nakilalang mga taong puro tinitingala sa lipunan. Naisip nga niyang simulan na agad ang naisip niyang panggagamot mula sa kapangyarihang ipinamana ng kanyang tatay. Naging napakasaya niya ng gabing iyon. Magkaroon ng sayawan ay salit-salitan siyang isinayaw ng 5 magkakaibigan. Nagpaunlak din siya sa iba pa niyang mga bagong kakilala. May mga lalaking nasa katanghalian ng edad na makipagsayaw sa kanya. Lahat ay kanyang pinagbigyan. Malaking bagay yun para sa bubuksan niyang panggagamot. Kaya naman pagod na pagod siya nang bumalik sila sa mesang inuukupan ng magkakaibigan. Nakakapagod. Sabi niyang hindi naman kakikitaan ng pagod sa mukha. Pagkusaysaya ang nakalarawan sa maganda niyang mukha nang umupo siya sa silyang katabi ni Jerry. Kumain muna tayo. Nakakagutom na kasayaw itong si Araminta. Makahulog ang sabi ni Lance na maluwang ang pagkakangit. Oo nga. Sagot naman ni Araminta na hindi nabigyan ng pansin ang sinabi ni Lance. Ang dami namang pagkain niyan. Sabi pa niya ng mapo ng napakaraming pagkain sa kanilang mesa. Kailangan mo yan dahil napagod ka sa kasasayaw. Sagot sa kanya ni Axel. Hindi niya napo na ang makahulugang ngiti na nakasilay sa mga labi ng lalaki. Kain na tayo. Sabi na lang ni Araminta. Nakakaramdam na rin kasi siya ng gutom dahil sa matagal nilang pagsasayang. Hindi rin kasi naghapunan sa apartment dahil mahaga siyang sinundo ni Kevin. Mga tol, wala pa tayong juice.
sabi ni Jeric. Ako na ang kukuha. Maagang sabi ni Jethro. At saka nagmamadali itong tumayo. Kumain na kayo. Sandali lang ako. Nagsimula na silang kumain. Pare-pareho na rin kasi silang mga nagugutom. Saglit na nabaling ang kanilang pansin sa pagkain. Maya-maya naman ay dumating si Jethro. May dala itong isang malaking pitsil na juice na nagpapawi sa lamig. Ang isa pa nitong kamay ay mayroon ding hawak na mataas na baso na may ramong laman ng juice. Inilapag nito sa harap ni Araminta ang mataas na baso ng mango juice. Thank you, sabi ni Araminta na muling ibinalik ang pansin sa pagkain. Talagang ginanahan siya dahil puro masasarap ang pagkain na nasa harap niya. Dahil nasa pagkain ng kanyang pansin, kaya hindi niya napuna ang pagkikindata ng mga kasama niyang lalaki. Tiwala siyang inumang juice na ibinigay sa kanya ni Jethro. Bingo! Hiyaw ng utak ni Jethro nang makita nitong halos na pangalahat ni Araminta ang ibinigay nitong mango juice sa babae. Ang sarap naman itong mango juice, para ka na rin kumakain ng hinog na mangga, sabi ni Araminta matapos niyang mapangalahati ang laman ng baso. Espesyal talaga ang juice na yan, sabi ni Kevin. Iyan na ang pinakamasarap na juice ang matitikman mo pagkatapos ng gabing ito. Ngiting demonyong bulong nito sa sarili. Tagal na sandali rin bago sila natapos kumain. Nagkukwentuhan na lamang sila nang biglang makaramdam ng antok. Si Araminta. Bakit? Tanong sa kanya ni Kevin nang makitang hinihilot niya ang sentido. Parang inaantok ako. Sabi niya unti-unting nararamdaman ang pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Hindi na tuloy niya napuna ang makahulugang pagtitingin ng magkakabarkada. Kakaiba ang nararamdaman niyang antok. May halong pamimigat ng ulo. Gusto man niyang magtanong ay hindi niya nagawa. Doon ka muna sa guest room o gusto mong ipahatid na kita. Halos hindi na niya naiintindihan ang sinabi ni Jerry dahil unti-unti na siyang napapapikit. Hindi na nakuhang sumagot ni Araminta. Nalungay-ngay na ang kanyang ulo. Mabilis namang nasapo ni Kevin si Araminta kaya hindi ito nasubsob sa meta. Sige na dalhin niyo na yan sa kotse. Nagpapaalam lang ako kina mami at daddy. Sabi ni Jerry sa mga barkada. Uubusin ko ang sagaw mo sa katawan. Sabi ni Las na hindi napigil ang sarili. Buong kapahangasang hinagot nito ang maputing hita ni Araminta habang tinutulungang itayo ang babae. Tol, para kang hindi aabutan, sabi ni Axel sa kaibigan. Dalhin na natin siya sa kotse, baka may makapuna pa sa atin. Madali namang nailabas ng magkakaibigan si Araminta. Ilang sandali lang ay mabilis nang papalayo ang sinasakyan ng magkakaibigan. Umaga na ng pagbalikan ng malay si Araminta. Naramdaman agad niya ang matinding pananakit ng buo niyang katawan. Higit na masakit at mahapdi ang naramdaman niyang masakit sa kanyang pagkababae. Pakiwari niya ay ginamit iyon ng walang pag-iingat. Bigla siyang kinabahan sa naisip niya yung iyon. Kumilos siya para bumangon. Pero nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang mga kamay. Sakalang niya natuklasang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Gusto niyang magsisigaw nang maramdaman niyang wala siyang anumang saplot sa katawan. Pero walang lumalabas. Gumapang ang takot sa buo niyang katawan nang mapagtanto niya ang nangyari sa kanya. Naisip agad niya si Kevin at ang mga kabarkada niyo. Tiyak na ang mga ito ang gumawa sa kanya ng ganun. Gusto niyang magalit dangat wala siyang magawa. Hindi niya maaaring gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kaya niyang paganahin ang kanyang isip, pero hindi niya mapapalabas sa kanyang bibigang usok na makapagliligtas sa kanya. Napaiyak na lamang siya sa kawalan ng pag-asa. Narinig niyang bumukas ang pinto. Iniluwan niya ng 5 lalaking itinuring niyang mga kaibigan. Bigla siyang napapikit nang makita ang mga ayos na mga ito. Pare-pareho itong mga nakahubad at tanging brief lamang ang mga suot. Iyon na ang kumpirmasyon na ang mga ito nga ang gumawa sa kanya ng kawalang hiyam. Naramdaman niya ang pagkalalatang galit sa kanyang dibdib para sa 5 lalaking itinuring niyang mga kaibigan. Naisip niyang kung walang takip ang kanyang bibig, ay kayang-kaya niyang patayin ang mga ito ng mga sandaling iyon. Ang tagal mo namang magising, hindi kami masarap ang kangkangin ka ng tulog, dinig niyang sabi ni Lance na umupo sa gilid ng kama. Nilaro nito ang dugot ng kanyang dibdib. Gusto niyang murahin ang pagtadadsaka ng mga lalaki, dangat wala siyang kakayahang gawin ang kanyang gusto. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. May takip pa ang kanyang bibig. Ubusin na natin ang kanyang bango bago natin siya dispatchahin. Dinig naman niyang sabi ni Jethro habang hinuhubad nito ang suot na brief. One for all for one. Sigaw ni Kevin at saka itinaas nito ang isang kamay. Napapikit na lamang si Araminta nang makita niyang hinubad na ng mga itong suot na briefs. Wala na siyang nagawa nang daluhuyong siya ng 5 lalaki. Tanging galit na lamang ang nanaig sa kanyang isip ng mga sandaling iyon. Iba yung sakit at hirap ng katawan ng kanyang naranasan. Panay lang ang patak ng kanyang mga luha habang binabawi ng 5 lalaki ang kanyang katawan.
Ilang beses siyang nawala ng malay dahil sa matinding hirap na kanyang inabot. Mahabang sandali ang tiniis niyang paghihirap sa kamay ng 5 lalaking itinuring niyang kaibigan. Lance, turukan mo na siya ng injection para hindi na mahirapan si Obed sa pagtatapon sa kanya sa bangin. Diling niyang sabi ni Kevin nang umahon ito sa kanyang kandungan. Nilukob ng takot ang buo niyang katawan sa sinabi ni Kevin. Naisip agad niyang hindi na siya makakaganti sa mga ito kapag hinulog siya sa bangin. Tiyak niyang doon na siya malilibing. Sa isiping iyon ay tila nagkaroon siya ng lakas. Nagpapasag siya sa pagbabaka sakaling makalag ang kanyang tali sa mga kamay. Pero lalo lang siyang nakaramdam ng sakit dahil sa ginawa niyang iyon. Hindi ka naman lugi sa amin. Tiyak na naramdam mo rin ng sarap dahil 5 kaming nagpaligaya sa iyo. Wala ka nang masasabi kahit kainin ka ng lupa. Nakangising sabi sa kanya ni Lance, sabay turok ng hawak nitong hiringgilyo sa kanyang braso. Tayo na. Si Obet na ang bahala sa kanya. Dinig pa niya ang malalakas na tawanan habang palabas ng pinto. Hindi na nakayanan ng kanyang katawan ang itinurok na gamot sa kanya ni Lance. Unti-unti na namang napipikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali lang ay tuluyan ng ginupo ang kanyang kamalayan ng gamot na humalo sa kanyang katawan. Hindi na niya namalayan ang pagpasok ng isang lalaki. Awang-awa si Obed sa babae habang kinakalag niya ang tali nito sa mga kamay. Saglit niyang dinama ang dibdib nito para alamin kung humihinga pa ang babae. Bahagyang nakalma ang sikdo ng kanyang dibdib nang matiyak na humihinga pa ito. Pagkatapos niyang kalagin ang tali nito sa kamay, ay kinalag naman niya ang tali nito sa paa. Binalot niya ng kumot ang hubad ng katawan ng babae. Pinasa niya ang babae palabas ng kwarto. Diretso siya sa pickup na ginagamit niyang service. Inihiga niya ang babae. Muli siyang pumasok ng bahay. Nagtuloy siya sa kwartong kanyang ginagamit. Kinuha niya sa ilalim ng kama ang kanyang traveling bag. Inilagay nila ang lahat niyang damit at naipon niyang pera. Nakabuo na siya ng pasya. Yun na ang kahuli-hulihang susundin niya ang utos ng kanyang amo. Wala na siyang balak na bumalik pa sa rest house. Nagbago na rin ang isip niya. Hindi niya ihuhulog sa bangin ng babae na dati niyang ginagawa. Iuwi niya yun sa kanyang bahay. Kakaiba kasi ang naramdaman niya nang una niyang makitang babae na buhat ni Kevin nang dumating ang mga ito kagabi. Sumasal ng malakas ang kanyang dibdib. Kung may magagawa lamang siguro siya ng gabing iyon para pigilin ang kanyang amo at ang mga kaibigan nito, ay kanya sanang ginawa. Natatakot nga lamang siya at baka patayin din siya ng mga ito. Kahit gusto niyang tulungan ng babae, wala siyang nagawa. Hinintay na lamang niyang matapos ang mga ito. Dati ay pinanonood niya ang ginagawa ng kanyang amo at mga kaibigan nito sa babaeng dinadala nito sa rest house. Hindi naman nagagalit sa kanya si Kevin. Madalas pa nga nitong sabihin sa kanya tikman muna niya ang babae bago niya ihulog sa bangin. Hindi nga lamang niya ginagawa dahil naaawa siya. Kagabi ay nagkulong lamang siya sa kanyang kwarto. Ayaw niyang makita ang kababuyang gagawin ng kanyang amo at ng mga kaibigan nito sa babae. Kakaiba kasi ang nararamdaman niya sa babaeng dala ng mga ito. Kaya nga ipinasya na niyang tapusin ang paglilingkod sa amo. Ang dahilan ay ang nararamdaman niya sa babae. Umiibig siya sa babae, kaya hindi niya susundin ang utos sa kanya ni Kevin. Lumabas na siya ng kwarto nang matiyak na wala na siyang nalimutang gamit. Inilak niya ang main door bago siya sumakay sa pick-up. Inilabas niya ang pick-up hanggang sa labas ng malaking gate. Muli siyang bumaba at saka inilak ang malaking gate na bakal. Nagmamadali na siyang sumakay sa pick-up at saka iyon mabilis na pinatakbo. Ilang sandali lang ay palayo na siya sa rest house. Isinumpa niya sa sariling hindi na siya babalik doon. Matagal na naghintay si Obet na magkamalay ang babae. Inuwi niya ito sa kanyang tinutuluyang bahay. Nag-iisa lang siya namumuhay kaya naisipan niyang pumasok na caretaker sa rest house ng mga Villarama. Ang mga magulang niya at 3 kapatid ay nasa malayong probinsya. Nakipagsapalaran lang siya sa Manila para hanapin ang kanyang swerte. Swerte na rin niyang may tuturing ang pagkakapasok bilang caretaker ng rest house. Bukod sa malaki ang kanyang sahod ay libre pa ang kanyang pagkain. Mabait pa sa kanya ang kanyang amo. Hindi katulad ng iba na maraming mga demand. Si Kevin ay todo pasa lang. Ang problema nga lamang ay naging sunod-sunuran siya kay Kevin dahil sa malaking perang ibinibigay sa kanya. Pigit mata niyang sinunod ang lahat ng ipinagawa sa kanya nito. Kalauna ay nasanay na siya sa ipinagagawa ni Kevin at ng mga kaibigan nito. Kung hindi pa niya nakita ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso, ay mananatili na siya sa kasalanang pinagagawa sa kanya ni Kevin. Biglang napalis ang kanyang mga iniisip nang marinig niyang umungol ng mahina ang babae. Nalinis na niya ang katawan nito at binihisa na rin niya ng damit. Hinihintay nga niya itong magising. Nakita niyang dumilat ang babae. Saglit lang at muli itong mumikit. Maya-maya ay muling dumilat. Sana ko naroon, sabi nitong nakatingin sa kanya. Narito ka sa bahay ko. Kumusta ang pakiramdam mo?
Sagot at tanong niya sa babae. Masakit ang buo kong katawan. Para akong latang-lata. Nangingiwing sabi nito. Huwag ka munang babangon. Hintayin mo ako at ikukuha kita ng pagkain. Sabi niya ng akma itong babae. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nagmamadali siyang lumabas. Hindi naman siya nagtagal. Nang muli siyang bumalik ay mayroon na siyang dalang noodles sa isang malaking mangkok na umuusok pa sa init. Kanina pa iyon iniluto para kakainin na lamang ng babae kapag nagkamalay ito. Inilapag niya ang tray sa tabi ng papag na hinihigaan ng babae. Kaya mo bang kumain mag-isa? Tanong niya rito nang umupo siya sa gilid ng papag. Tulungan mo akong bumangon, please. Sabi nito sa mahina at bahagyang paus na boses. Kumapit ka sa akin. Sabi niya at bahagyang dumukwang upang makalakapit sa kanya ang babae. Yumakap sa katawan niya ang babae at saka siya umunat para itong makaupo sa papag. Naglagay siya sa unan sa likod nito para maging sandalan nito. Inabot niya ang mangkok ng noodles sa babae. Heto, humigop ka para mainitan ng sikmura mo. Inabot nito ang mangkok at agad itong humigop ng sabaw. May awang nadama si Obet para sa babae. Wala nga lamang siyang magawa para ito'y matulungan noong gabing dalhin ng kanyang amo at ng mga kaibigan nito sa rest house. Natatakot din naman kasi siyang tulungan ng babae. Nag-aalala siyang baka patayin siya ng mga kaibigan ng kanyang amo kung makikialam siya. Mababait sa kanya ang mga ito. Pero yun ay hanggat hindi niya pinakikilaman ang ginagawa ng mga ito. Ilang ulit pang humigop ng sabaw si Araminta na para bang uhaw na uhaw. Nakatingin lang naman siya rito. Saan mo ko natagpuan? Tanong ni Araminta nang makabawi ng kaunting lakas matapos nitong kumain. Gusto mo pa? Marami akong niluto. Malayo niyang sagot. Mamaya na lang. Paano mo nga pala ako natagpuan? Sagot na tanong nito sa kanya. Ang dinig kong sabi ni Kevin ay ipatatapon nila ako sa bangin. Caretaker ako ng rest house sa pinagdalhan sa iyo. Ako rin ang tagatapon sa bangin ng mga babaeng ginagawa nila ng kahayupan. Mayigting niyang sagot sa babae. Naapaawang ang labi ni Araminta. Hindi ito makapaniwala. Bakit hindi mo ako itinapon sa bangin? Paano kung malaman ni Kevin na buhay ako? Baka ikaw ang patay niya. May malaki akong dahilan kaya ako yung ginawa. Isa pa ay hindi na ako babalik sa rest house. Ayokong maging kasangkapan nila sa mga babaeng binababoy nila. Totoong sabi niya. Hindi lang niya sinabi ang dahilan kung bakit hindi niya itinapon sa bangin. Gustong humulagpos ng galit ni Araminta sa kanamang hindi lang pala siya ang biktima ng magkakaibigan. Hindi ko natatanungin kung ano ang dahilan at hindi mo ako tinapon sa bangin. Gusto kong magpalasalamat sa naging desisyon mo. Hindi ko makakalimutan ginawa mo ito sa akin habang nabubuhay ako. Totoo sa sariling sabi ni Araminta. Makakaganti rin ako sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Siguro ay parang amanas lang tayo. Bali ikaw ang naging daan para makalaya ako sa ipinagagawa nila sa akin. Higit na malaki ang utang na loob ko sa iyo kung ikukumpara mo sa sinasabi mong makalaya ka sa mga pinagagawa nila sa iyo, sabi ni Araminta. Imposible ang sinasabi mong makaganti ka sa kanila. Pare-parehong mayayaman ang magkakaibigang iyon at malakas ang impluwensya ng kanilang mga magulang. Baka patayin ka na nila kapag nalamang buhay ka. May takot sa boses na sabi ni Obet. Hindi nila yun magagawa sa akin. Ang inaalala ko ay ikaw. Baka patayin ka nila kapag nalaman nilang tinulungan mo ako. May kasiyahang pumuno sa dibdib ni Obet sa simpleng pagpapahalaga sa kanya ng babae. Nagtataka nga lamang siya sa mga paninilita nito na parang tiyak na makakaganti ito sa magkakaibigan. Ako nga pala si Roberto Quintin. Obet ang tawag sa akin. Kaya na rin ang itawag mo sa akin. Matatagalan ka pa siguro dito ng ilang araw bago ka tuluyang lumakas. Pag-iiba niya ng usap. Natatakot kasi siya sa pagbabanta nitong paghihiganti. Araminta magpayo ang buo kong pangalan. Noong nasa probinsya ko, ay Araminta ang tawag sa akin. Ginawa ko lang Lucy nang magpunta ako dito sa Maynila. Bahala ka kung ano ang gusto mong itawag sa akin. Sagot nito. Mas maganda siguro kung Lucy na lang. Bagay kasi sa iyo ang ganoong pangalan. Sabi niya rito. Magpahinga ka muna para makabawi ka ng lakas. Sasaglit lang ako sa bayan. Ibibili kita ng ilang pirasong damit at hindi niya na ituloy ang sasabihin. Nahihiya kasi siyang sabihin na wala itong suot na panty at bra. T-shirt lang niya at short ang puruntong na sinuot niya rito. Huwag ka nang mag-abala. Marami akong damit sa aking apartment. Pwede mo ba akong samahan para makakuha ng damit? Saka pwede bang dumito muna ako habang hindi ko sila nagagantihan? Ikaw ang bahala. Kaya lang ay baka makita kanila kung uuwi ka sa iyong apartment. Kung gusto mo, ay ako na lamang ang kukuha ng mga gamit mo sa iyong apartment.
Sabi niya nag-aalala para sa kaligtasan nito. Tayong dalawa ang pupunta sa apartment ko. Mas maganda kung makikita nila akong buhay. Matigas nitong sagot kay Obet. Mamayang makapananghalian tayo aalis. Hindi mo pa kayang bumiyahe. Ang layo nitong Batangas sa Manila. Magpahinga ka na lang muna sa ibang araw tayo pumunta sa apartment mo. Hindi napigilang makaramdam ng kasiyahan ni Araminta sa munting pag-aalala sa kanya ni Obet. Hindi na lang muna nito pinansin ang nakikitang mga pag-aalala sa kanya ng lalaki. Ang paghihanti muna ang kanyang uunahin. Mamaya lang ay babalik na ang dati kong lakas. Gusto kong masimulan agad ang paghihiganti kay Kevin at sa kanyang mga kaibigan. Maigting nitong sabi kay Obet. Kanina nag-uusap sila ni Obet ay unti-unti nang naibalik ni Araminta ang dati nitong lakas. Napagana nito ang kapangyarihan nitong usok para manumbalik ang kanyang normal na isip at lakas ng katawan. Hindi maiwasan ni Obet na kabahan. Nagtataka siya kay Araminta na maibabalik agad nito ang lakas. Alam niya kung gaano ang hirap na inabot nito sa kamay ng 5 magkakaibigan. Magdamag na pinagsamantahanan ng mga ito ang babae at kaninang umaga ay muli na naman itong pinagsalit-salitang gahasain bago ipinatapon sa kanya. Para nga itong lantang gulay kaninang iuwi niya ng bahay. Sigurado ka ba? Sabi na lang niya rito. Oo, sagot naman ito sa kanya. Dagan mo na ang ginawa mong pagtulong sa akin. Samahan mo ako kung saan ko sila pwedeng matagpuan. Lalong lumaki ang takot na nararamdaman ni Obet. Kitang-kita niya sa magandang mukha ni Araminta na desidido itong makaganti. Nagtataka nga lamang siya kung paano ito gagawin ang paghihiganti. Kung magagawa nga lamang niyang pigilin ng babae, ay ginawa na sana niya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpasyang iwan ng rest house. Umiibig siya kay Araminta. Matutulungan mo ba ako? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Bahagya pa siyang nagulat nang makita itong nakatayo. Tingin niya ay parang walang pinanggalingang hirap ang babae. Magsi-CR ako, sabi pa nito. Parang gustong sumakit ng kanyang ulo. Kani-kanina lamang ay para itong lantang gulay. Ngayon na naman ay parang napakalakas na nito at parang walang anumang nangyari. Magsi-CR ako, kalabit sa kanya nito. Halika doon sa labas, parang natataranta niyang sagot. Sabay silang lumabas ni Araminta ng kwarto. Itinuro niya rito ang CR. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya kay Araminta. Pakiwari ba niya ay mayroon itong itinatagong lihim? Ilang sandali lang itinagal ni Araminta sa CR bago ito lumabas. Gusto kong maligo, Obet, sabi nito. Lucy, hindi ba dapat ay hustuin mo muna ang iyong pahinga? Matulog ka muna kaya at mamaya ng pagkagising mo ay saka ka maligo. Obet, kaya ko ang sarili ko. Di mo ba nakikita ang lakas ko na? Hindi siya nakasagot dahil takang-taka siya kung paano nangyaring napakabilis nitong nabawi ang nawalang lakas. Ngumiti si Araminta at lalo itong naging maganda sa kanyang paningin. Maayos na talaga ako, Obet. Kayahan mo na ako magpaligo. Napailing na lamang siya. Ikaw na nga ang bahala. Matapos nga nilang mananghali at makapagpahinga sandali, ay umalis na silang dalawa. Ang pick-up ang dala nilang sasakyan. Hindi pa rin nawawala ang pagtataka ni Obet sa babaeng kanyang kasama. Hindi lang nito matanong si Araminta kung paano nakabawi agad ito ng lakas. Parang sagot sa kanyang mga iniisip ng magsalita si Araminta. Malayo na ang kanilang natatakbo ng mga sandaling iyon. Alam kong nagtataka ka sa mga nakikita mo sa akin, sabi ni Araminta. Naisip kasi niyang sabihin kay Obet ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Magaan na kasi agad ang loob niya rito. Isa pa ito ang nagligtas sa kanya, kaya dapat lang marahil ay maging matapat siya. Oo nga, para kang may anting-anting. Sagot nitong nakangiti pa ng bahagya. Tama ka, may kapangyarihan akong taglay. Kahit ngayon ay kayang-kaya ko silang patayin. Biglang natapakan ni Obet ang preno nang marinig ang sinabi ni Araminta. Hindi kasi ito naniniwala sa mga anting-anting at agimat. Pareho silang muntik nang mauntog sa salamin. Bakit? Tanong sa kanya ni Araminta. Totoong may kapangyarihan ka? Sabi nitong hindi makapaniwala. Hindi ka naniniwala? Tanong niya. Hindi naman sa hindi naniniwala. Kaya lang ay, halika, ipakikita ko sa iyo. Sabi niyang hinawakan sa kamay ang lalaki at hinilang pababa ng sasakyan. Sumunod naman sa kanya si Obed. Sabay silang bumaba ng kotse. Nataong nasa highway na sila at walang gaanong nagdara ang mga sasakyan. Nasubok na niya minsan ng taglay niyang kapangyarihan at ngayon ay susukbukin niya iyong muli. Nakikita mo ba ang maliit na punong iyon ng talisay? Turo niya kay Obed sa maliit na puno na nasa tabi ng daan. Oo,
Sagot nitong nasa mukha ang hindi paniniwala sa kanyang sinasabing kapangyarihan. Anong gusto mong gawin ko sa puno? Tanong niya kay Obet. Mabilis na nag-isip si Obet. Hindi man ito naniniwala sa mga agimat at mga kapangyarihan. Ay gusto nitong makita ang totoong taglay na galing ni Araminta. Baka nga totoo kaya ganito na lang katapang ang pananalita nito tungkol sa sinasabing paghihiganti. Bunutin mo yung puno at dalhin mo dito sa ating harapan na hindi mo nilalapitan. Hamon nito kay Araminta. Huwag kang kukura, sabi niya kay Obet. Pinagana ni Araminta ang kanyang isip. Maya-maya ay may lumabas na usok sa kanyang bibig. Parang lamang iyong usok na ibinubuga ng isang taong naninigarilyo. Inutusan niya ang usok na bunutin ang puno. Titig na titig naman si Obet sa punong itinuro sa kanya ni Araminta. Hindi nito nakita ang usok na lumabas sa bibig ng babae. Maya-maya ay nakita ni Obet na gumalaw ang puno ng talisay. Saglit lang ay umangat iyon na parang may bumubunot. Nagbagsakan pa ang mga lupang nakadikit sa ugat ng puno nang umangat iyon sa ere. Maya-maya pa ay parang may isip na patungo na sa kanilang kinaroroonan ang maliit na puno ng talisay. Hindi makapaniwala si Obet nang bumagsak sa paanan nito ang halaman. Bahagya pang umawang ang mga labi nito sa pagkamanha. Titig na titig ito sa puno. Naniniwala ka bang kaya kong patayin si Kevin at ang kanyang mga kabarkada sa pamamagitan ng aking kapangyarihan? Tanong niya kay Obet na nakalarawan sa mukha ang panggigilalas. Hindi agad nakasagot si Obet. Manghang-mangha pa rin kasi siya sa nasaksihan. Hindi ka na nagsalita dyan, sabi niya sa lalaki. Ang galing mo pala. Humahangang sabi nito sa kanya. Bakit hindi mo ginamit sa kanilang kapangyarihan mo? Para hindi ka na nila hindi na nito na ituloy ang sasabihin. Nilinlang nila ako. Nagtiwala ako sa kanila at itinuring silang mga kaibigan. Ilang araw pa lamang kasi ako sa Maynila at wala pang kakilala. Si Kevin ang lumapit sa akin at nakipagkilala. Sa kagustuhan kong magkaroon ng kaibigan at mga kakilala ay hindi ako nagdalawang isip. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan. Mahaba niyang sabi kay Obet. Paano kanilang nadala sa rest house na hindi mo nagamit ang iyong kapangyarihan? Sabi ko nga sa iyo, nagtiwala agad sa kanila. Mabait kasi ang pakita nila sa akin. Biyernes nang kami nagkakilala sa hotel, hinatid pa nila ako sa aking apartment. Sabado ng umaga ay dinalaw ako ni Kevin at inanyayahan sa birthday ni Jerry. Hindi ko alam na may pinaplano na pala silang masama sa akin. Saglit siyang huminto sa pagkukwento kay Obet. Pinahid niya ng kamay ang mga luhang nagbabantang malaglag sa kanyang mga mata. Tapos, saglit niyang pinagmasdan si Obet. Gusto niyang alamin ang magiging reaksyon nito. Nakita naman niya sa gwapo nitong mukha ang paniniwala sa kanyang sinabi. Marami silang ipinakilala sa akin sa party ni Jeric. Pati mga magulang at kapatid ni Jeric ay ipinakilala nila ako. Pagkatapos ng salusalo na bigla na lamang akong inantok at nahilo matapos kaming kumain. Nang magising nga ako, ay naganap na ang lahat. Hindi ko magawang pagganahin ang kapangyarihan ko dahil nakagapos ang mga kamay ko at paa. Nakatakip ng masking tape ang aking bibig. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga si Obet. Bahagya niyang nakuyong mga palad sa matinding galit. Si Araminta man ay matalim na matalim ang mga mata na tila kakain ng tao. Maswerte sila dahil naisipan nilang takpan ang aking bibig. Kung hindi ay baka patay na silang lahat ngayon. Kinilabutan si Obet. Dama itong kayang-kaya nga niyang gawin ang kanyang mga sinasabi kay Kevin at sa mga kaibigan nito. Ganon talaga ang ginagawa nila sa mga babaeng dinadala nila sa rest house para magawa nila ang kanilang gusto. Pinatutulog muna nila at sinasaksakan ng drugs para mawala sa sarili ang babae. Sabi sa kanya ni Obet. Tutuldukan ko na ang kanilang kasamaan. Hindi na ako papayag na may madagdag pang babaeng susunod sa akin. Maigting niyang sabi. Punong-puno ng galit ang kanyang boses. Halika na. Minsan pang tinignan ni Obet ang maliit na puno ng talisay na nasa kanyang paanan bago ito sumakay sa kanilang sasakyan. Nawala ng takot nito para sa unang babaeng itinangi ng kanyang puso sa unang pagkikita pa lamang. Isang bagay pa ang tiniyak nito sa sarili. Tutulungan nito si Araminta sa gagawing paghihiganti. Muli nitong binuhay ang makina ng sasakyan. Ilang sandali pa ay palayo na sila sa lugar na iyon. Panatag na ang loob ni Obet matapos itong masaksihan ang kapangyarihang taglay ni Araminta. Alam nitong maghiganti man si Araminta kina Kevin ay hindi mga ganib ang buhay nito. Gayon pa. Nakarating sila sa apartment na tinitirahan ni Araminta. Papadilim na nang makarating sila roon. Nakasalubong kasi sila ng matinding traffic sa daan.
Nagmerienda muna sila sa nadaanan nilang fast food outlet para hindi na sila maabala pabalik ng Batangas. Bumaba sila ng sasakyan pero agad niyang napunang natigilan si Araminta. Bakit? Tanong niya kay Araminta nang mapansing nakatayo lamang ito sa labas ng pinto. Ang susi nasa bag ko. Malamang na naiwan mo sa kotse ni Kevin o kaya naman ay sa rest house, sabi ni Obed. Paano ka makakapasok niyan? Walang problema, sagot niya kay Obed. Yumuko siya ng bagya para mabot ang seradora, saka itinapat ang kanyang bibig sa butas niyon. Saglit lang ay may lumabas na usok sa kanyang bibig at pumasok ayon sa butas ng seradora ng pinto. Walang kahirap-hirap niyang pinihit ang seradora. Bumukas iyon. Pumasok sila ni Obed. Hindi na nagtaka si Obed kung paano niya nabuksan ang pinto. Magpakulo ka ng tubig para makainom tayo ng kape habang inaayos ko ang aking mga dadalhin. Sabi niya kay Obed nang makapasok sila. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nagmamadali na siyang pumasok ng kwarto. Nakapagpakulo na ng tubig si Obed at umiinom na ito ng kape nang lumabas siya ng silid. Hila niya ang isang kainamang laki ng maleta na naglalaman ng mga damit at personal na gamit. Nakapaligo na rin siya at nakabihis. Pantalong maong nahapit sa hita at balakang ang kanyang suot at isang t-shirt na signature na kulay pink. Magkape ka muna bago tayo umalis. Sabi sa kanya ni Obed na itinuro ang isang tasa ng kape na nasa ibabaw ng center table. Kinuha naman niya ang kape at saka siya naupo sa tabi ni Obed. Agad siyang humigop ng kaunti. Sa palagay mo ba ay magkakasama sila ngayon? Tanong niya kay Obed. Hindi naman sila laging magkakasama. May kanya-kanya silang trabaho. Nagkakasama-sama lamang sila kapag may natipuhan silang babae. Sagot sa kanya nito. Sino sa kanila ang pinakamalapit dito? Saglit namang nag-isip si Obed. Alam nito kung saan pwedeng matagpuan ng mga kaibigan ni Kevin. Madalas kasi siyang utusan ni Kevin na puntahan ng mga kaibigan nito. Si Lance, may sarili siyang club na pinamamahalaan sa May Ayala. Doon siya naglalagi kapag wala siyang lakad na magkakabarkada. Hindi na siya aabuti ng umaga kapag naroon siya sa kanyang club ngayong gabi. Paano mo siya makukuha? Mayroon siyang mga tauhan sa kanyang club. Ako na ang bahala. Doon tayo tutuloy pagkatapos nating magkape. Hindi kumibo si Obed. Kahit paano ay kinakabahan pa rin siya para sa kaligtasan ni Araminta. Hindi rin naman kasi biro ang security ni Lance. Natatakot ka ba, Obed? Hindi. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Napangiti si Araminta. Nasiyahan siya sa sagot ni Obed. Huwag kang mag-alala, Obed. Hindi ako maaano. At kahit kasama kita, tinitiyak ko sa iyong hindi ka masasaktan. Hindi na lamang kumibo si Obed. Nakita kasi nito sa mukha ni Araminta ang kagustuhang makaganti sa dinanas na hirap sa magkakaibigan. Alam nitong nagbabaga ang galit sa dibdib ni Araminta para makaganti. Minadali na nila ang pag-ubos sa kape at saka magkasabay na silang nagtungo sa kanilang sasakyan. Ilang sandali pa ipatungo na sila sa club ni Lance. Hindi naman nagtagal ay sinapit nila ang club. Sa ayos pa lang ng labas niyon ay mahihinuhang class at mamahalin ng club na yun. Marahil ay pawang mayayaman ang mga customer ni Lance doon. Iyan na ba ang club niya? Tanong niya kay Obed. Oo, dyan madalas nakikita-kitang magbabarkada. Napatango si Araminta. Malakas ang sasal ng kanyang dibdib. Magbabayad sa kanya ang mga gumawa sa kanya ng kasamaan. Desidido ka na ba sa balak mong gawin? Tanong ni Obed sa kanya. Wala nang makakapigil sa akin, Obed. Napatutusan na lamang ni Araminta si Obed na pumasok sa club para alamin kung naroon si Lance. Hindi siya pwedeng magpakita at baka matunugan pa siya na may binabalak sa mga ito. Pinalayo lang niya kay Obed ang kanilang sasakyan at baka may makakita rito. Matagal-tagal din siya naghintay bago niya nakitang lumabas si Obed. Bahagya siyang napangiti. Magsisimula na siya sa kanyang paghiganti. Nakita mo ba siya? Tanong na agad niya sa lalaki. Nang makapasok ito ng sasakyan at maupo sa tabi niya, naroon siya sa club. Kaya lang ay kasama niyang umiinom si Jethro. Imporma sa kanya ni Obed. Mas maganda. Nalawagad sa kanila ang makakatikim ng aking paghiganti. Sabi niya agad na sumulak ang dugo sa matinding galit na nadarama sa magkakaibigang sumira sa kanyang buhay. Hintayin mo na lang ako dito ha. Baka hindi mo sila makaya. Dalawa sila at pareho pang malalaking lalaki. Hayaan mong tulungan kita. Sabi sa kanya nito. Nasa boses nito ang malaking pag-aalala sa kanya. Hindi naman ako aalis dito sa kinauupuan ko para mapalabas silang dalawa. Ang kapangyarihan ko ang magdadala dito sa kanila. Sabi niya rito. Basta makaupo ka lang dito. Sumunod naman si Obed kahit nakita na ito ang kapangyarihan ni Araminta ay nag-aalala pa rin ito. Mahal na kasi niya ang babae at hindi niya gustong masaktan pa itong muli.
Dito mo na lang ba sila papatayin o sa ibang lugar? Naalala nitong itanong kay Araminta. Dadalhin natin sila sa rest house. Doon ko ipalalasap sa kanila ang hirap na inabot ko sa kanilang magkakaibigan. Pwede mo ba akong samahan doon? Kahit saan, kasama mo ako sa iyong paghihiganti. Kung kailangang itaya ko ang buhay ko para sa iyo, gagawin ko. Madamdamin sabi niya sa kanya. Tama na nga ba ang kutob niya kay Obet? Kaya hindi siya nito inihulog sa bangin gaya ng bili ng amo ito. May kasiyahan siyang naramdaman sa sinabi nito. Pangako niya sa sarili na ibabalik niya rito ang ginawa nitong pagtulong sa kanya. Higit pa sa inaasahan nito ang kanyang ibibigay. Gusto lang muna niyang unahin ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Salamat, sabi niya rito sabay halik sa labi nito. Tatapusin ko lamang ang aking paghiganti. Saka natin harapin ang mga nararamdaman natin para sa isa't isa. Sabi niya matapos yan nitong halikan. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit ng ginawa kong pagtulong sa iyo. Sagot nitong maunawa ng gusto niyang sabihin. Tinakpan na lamang niya ng isang daliri ang bibig ni Obet. Umupo siya ng maayos at dumungo sa bintana ng kotse. Maya-maya ay may lumabas ng usok sa kanyang bibig. Tinangay iyon ng hangin patungo sa loob ng club na pag-aari ni Lance Medina. Masaya namang nagiinuman ang magkaibigang Lance at Jethro ng mga sandaling iyon. Ang paksa ng kanilang usapan ay tungkol kay Araminta. Hindi nila makalimutan ang kaligayahang naramdaman nila sa babae. Kung ako lang masusunod, hindi ko muna ipatatapon si Araminta. Ang sarap niya at parang hindi nakakasawa, sabi ni Lance. Yun din sana ang gusto ko. Kahit mga 2 o 3 araw, ay mapagsawaan pa natin ang kanyang alindog. Ayon ni Jethro sa sinabi ng kaibigan. Kailan daw ba ulit ay maghahunting ng babae? Ani Lance matapos lumagok ng buwan. Hindi pa tumatawag si Kevin. Hindi ba sila pupunta dito? Baka hindi. Kung magsisipunta yun dito, dapat ay kanina pa. Sagot ni Lance. Nasa ganun silang pagkukwentuhang magkakaibigan nang maramdaman silang parang pumasok sa loob ng kanilang bibig. Saglit lang ay sabay silang tumayo at tinungo ang pinto. Gulat na gulat si Obet nang makita niyang lumabas ng club sina Lance at Jethro. Tingin niya ay patungo ang mga ito sa kanilang sasakyan. May kabang sumumpit sa kanyang dibdib. Parang dito ang kanilang tungo, sabi niya kay Araminta. Nasa boses niya ang pag-aalala. Buhayin mo ng makina. Pagsakay nila ay aalis na agad tayo. Sagot ni Araminta sa kanito ay binukas ang pinto sa likod ng sasakyan. Binuhay naman ni Obet ang makina nang makita niyang malapit na sa kanila ang 2 lalaki. Napansin agad niya na parang tulala ang mga ito na tila may sinusundan na hindi naman niya makita. Pinalis na lamang niya sa isip ang nakikitang kababalaghan sa 2 magkakaibigan. Hindi niya mawari kung paano yun nagawa ni Araminta. Nakasakay ng sasakyan ng 2 na parang walang alaman. Tayo na, kalabit sa kanya ni Araminta. Sakalang niya napansin na nakasakay na sa likod ang 2. Walang kakilos-kilos ang mga ito. Mga mata lamang ng mga ito ang gumagalaw. Pinatakbo na niya ang sasakyan. Ilang sandali lang ay palayo na sila sa lugar na iyon. Manaka-naka habang nagmamaneho ay sinusulya pa niyang 2 lalaki sa rearview mirror sa pag-aakalang makamatauhan ang mga ito. Pero tila wala sa sarili ang mga ito. Tahimik lang na nakaupo at nakatingin sa unahan ng sasakyan. Huwag kang mag-alala sa kanila. Hindi sila matatauhan. Sabi ni Araminta nang maramdaman ang kanyang pag-aalala. Hanggang sa makarating tayo sa rest house ay mananatiling ganyan ang mga yan. Bagya siyang tumango at ibinaling ng atensyon sa pagmamaneho. Mahigit 2 oras din ang kanilang biyahe bago sila nakarating sa rest house na binabantayan ni Obet. Pagkapasok ng kanilang sasakyan sa loob ng malaking bakuran ay agad bumaba si Araminta. Ibinukas niya ang pinto ng pick-up. Baba, madayong utos ni Araminta sa 2 lalaking tulala. Para namang nakakaintindi ang 2 lalaki. Magkasunod na bumaba ang mga ito. Pasok sa loob. Patulak na sabi ni Araminta. Matapos namang mailak ni Obet ang malaking gate, ay nagmamadali itong sumunod kay Araminta. Nag-aalala kasi ito na baka biglang mawala ang kapangyarihan ng babae na nakasapi sa magkaibigan. Hahanap lang ako ng panggapo sa kanila. Baka makakawala pa ang mga yan. Sabi ni Obet nang makapasok sila sa maluwang na sala. Hindi na kailangan. Sagot ni Araminta. Isasabit ko sila sa kisame. Sabi pa nito at saka muling nagpalabas ng usok mula sa bibig. Nagulat na lamang si Obet nang makita nitong unti-unting umaangat sa erang magkaibigan. Napatingin na lamang ito kay Araminta sa nakikitang galing ng babae. Hindi naman ipinakataas ni Araminta ang 2 lalaki. 2 dangkal lamang ang taas ng mga paa ng mga ito mula sa marmol na sahig. Gusto niyang makitang naghihirap ang mga ito. Inalis niya ang usok sa loob ng katawan ng 2 lalaki. Gusto niyang makita ang magiging reaksyon ng mga ito. Panay lang ang kawag ng magkaibigan ng malamang nakabitin sila. Ha?
Anong nangyari sa atin? Tanong ni Jetro. Bakit tayo naririto? Sabay na napatingin ang mga ito kay Araminta. Anong ginawa mo sa aming babae ka? Mura ni Lance nang makilala ang babaeng nasa paanan nilang magkaibigan. Pakawalan mo kami dito. Kung hindi ay malilintikan ka sa amin. Sabi naman ni Jetro. Napangisi si Araminta. Ang tapang mo. Bakit? Sa akala mo ba ay makakawala pa kayo dyan? Pakawalan mo kami kung hindi ay magsisisi ka. Sigaw ni Lance na mukhang hirap na sa pagkakasabit sa kisame. Sige gawin mo. Paghahamon ni Araminta. Sige bumaba kayo dyan at gawin niyo ang sinasabi niyo. Wala namang magawa ang mga ito, kundi ang magkakawag. Hindi alam kung anong bagay ang nakakapit sa kanilang mga kamay at hindi nila yon maikilos. Napansin nila si Obed. Nakatingin lang ito sa kanila. Tarantado ka, Obed. Malilintikan ka kay Gabby kapag nalaman niyang hindi mo inihulog ang babaeng ito sa bangin. Mura ni Lance kay Obed. Gago ka talaga. Sana'y tinikman mo na lang ang babaeng yan. Saka mo hinulog sa bangin. Kapag nakawala ako dito, sabay ko kayong ihuhulog sa bangin. Sigaw din ni Jetro. Paano pa yun magagawa? Hindi mo nga alam kung paano ka makakaalis sa pagkakasakit-bit mo sa kisame. Nanunoy ang sabi ni Araminta. Kapag nalaman ito ni Kevin, pareho kayong malilintikan. Sabi ni Lance na parang gusto nang sumuko. Huwag kayong mainip. Malalaman din niyang nangyari sa inyo. Hintayin niyo na lamang sila. Gusto kong sabay-sabay ninyong maranasan ang aking paghihiganti. Punong-puno ng galit na sabi ni Araminta. At habang hinihintay ninyo ang kanilang pagdating, patitikimin ko kayo ng kaunting puot. Tuluyan ang bumigay si Lance nang mapunat ang malaking galit sa mukha ni Araminta. Nilukuban ito ng matinding takot. Huwag, sigaw ni Lance. Bibigyan kita ng kalahating milyon. Patawarin mo lang ako. Dodoblihin ko ang kalahating milyon. Pakawalan mo lang kami. Nahawa na rin sabi ni Jetro. Napahalakak si Araminta sa nakikitang takot sa mukha ng dalawa. Ang tapang-tapang ninyo kanina. Ngayon ay para kayong tupang maamo. Nanuri ang sabi niya sa dalawa. Pakawalan mo na kami dito. Sabihin mo kung magkano ang gusto mo at ibibigay namin. Sabi ni Jetro. Hindi ko kailangan ng pera inyo. Walang katumbas na halaga ang ginawa niyong pambababoy sa pagkatao ko. Tikman ninyo ang lupit ng aking paghiganti. Sagot ni Araminta at saka nagpakawala ng usok mula sa kanyang bibig. Takot na takot ang magkaibigan nang makita ng mga ito ang usok na lumalabas sa bibig ni Araminta. Patungo yun sa kanilang bibig. Hindi naman nila magawang isara ang kanilang mga bibig na para bang hinihintay na pumasok ang usok. Dala ng sobrang takot ng mga ito nang pumasok sa kanilang bibig ang usok ay sabay na nawala ng mali. Paano yung tatlo pa? Tanong ni Obed. Isusunod na rin natin sila. Gusto kong sabay-sabay nilang maramdaman ang sakit ng aking paghihiganti. Sagot niya kay Obed. Magpahinga muna tayo. Bukas ay kukunin natin sina Axel at Jerry. Paano si Kevin? Kusa siyang pupunta dito kapag nalaman niyang naritong lahat ng kanyang mga kaibigan. Makahulugan niyang sabi kay Obed. Sa wakas ay magbabayad na rin sila ng kanilang kasamaan. Sabi ni Obed. Oo, magbabayad sila sa lahat ng mga nagawa nilang kasalanan sa akin at sa iba pang mga babaeng kanilang binaboy. Hindi naman nahirapan sina Araminta at Obed. Madali rin nilang nadala sa rest house ang dalawa pang lalaki. Si Axel ay natsyempuhan nilang papasok ng opisina nito. Nakaparada na noon ang kanilang sasakyan sa mataas na building na kinaroroonan ng opisina ni Axel. Sinamahan si Roon ni Obed. Nakita nila nang dumating ang magarang kotse ng lalaki. Huminto yun sa carport at saka bumaba ang lalaki. Hayon na siya. Turing na Obed sa lalaki. May nabuhay na matindi galit sa kanyang dibdib nang makita ang lalaki. Mabilis niyang pinagana ang isip at may lumabas na usok sa kanyang bibig. Nakita ni Obed ang maliit na usok na tinungo ang kinaroroonan ni Axel. Nakapasok na noon sa labi ang lalaki, pero lang saglit lang ay nakita nila itong palabas at naglakad patungo sa kanilang sasakyan. Binuksan na agad ni Obed ang pinto sa likuran para makapasok ang lalaki na parang wala sa sarili. Nang makasampa ito ay mabilis na niyang pinatakbo ang sasakyan, patungo naman sa lugar ni Jeric. Naroon pa kaya sa kanila si Jeric? Tanong niya kay Obed. Malamang ay naroon pa iyon. Boss iyon sa kanilang opisina, kaya tanghaling na kung pumasok. Aabutan pa natin iyon doon. Tamang-tama namang nang marating sila sa White Plains, ay nakita nila si Jeric na kasalukuyan pang nagja-jogging. Napangiti si Araminta. Hindi na pala natin kailangang maghanap sa kanya. Heto na siya at papalapit na sa atin. Nakita pa nila ang pagkamulagat ni Jeric nang makilala nito ang kanilang sasakyan,
Pero bago pa ito makalapit sa kanila, ay pumasok na sa bibig nito ang munting usok mula sa bibig ni Araminta. Parang bigla itong nawala sa sarili ng hukbang palapit sa sasakyan. Dahil bukas na ang pinto sa likuran, ay mabilis ding nakapasok ito. Ilang sandali pa ay palayo na sila sa lugar na iyon. Si Kevin na lang ang kulang, sabi ni Obed. Madali na si Kevin. Darating yun ang kusa sa rest house, sabi niya. Bilisan mo na para makarating na agad tayo sa rest house. Okay, hindi nagtagal ay sinapit na nila ang rest house. Bago pa man sila bumaba ng sasakyan, ay nagpakawala na ng usok si Araminta para gisingin ng dalawang bihat. Kaya nang pumasok sila sa rest house, nakasunod ang dalawang tulalang lalaki ay nasindak ang mga ito. Anong ginawa mo sa kanila? Tanong nila sa mukhang hirap na hirap na. Kinuha ko sila para magkasama-sama kayong lahat dito bago ko kayo patayin, sabi niya. Biglang nag-hysteria si Lance. Hindi mo magagawa sa amin ito. Axel Jerick, gumising kayo. Axel Jerick. Napalhalakhak si Araminta. Axel Jerick, gumising kayo. Dueto na ni Lance at Cedro. Pero natiling parang wala sa sarili ang dalawa. Lalong napahalakhak si Araminta. Tingnan niyo ang gagawin ko, sabi niya sa dalawang nakabitin. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ay biglang umangat sa ere si Axel at Jerick at sumabit din sa kisame tulad ni Lance at Cedro. Isa pang kumpas ng kamay ay biglang natauhan ng mga ito. Shit! Sigaw ni Axel. Ang pagbalikan ito ng diwa. Paano tayong napunta dito? Sinong may gawa nito sa atin? Tanong naman ni Jerick na kulang na sa tapang ang boses. Ako, sagot ni Araminta nang lumabas mula sa isang kwarto. Kasama niya si Obed. Huwag mong sabihin hindi mo na ako natatandaan. Agad na binalot ng takot ang buong katawan ni Jerick nang makilala nitong babaeng nasa kanilang paanan. Sa kanilang magkakaibigan ay ito ang pinakaduwag. Matapang lamang ito kapag may kasamang mga barkada. Paano kang nabuhay? Hindi naman ako namatay. Nanunuway ang sabi ni Araminta. Ang tarantadong Obed na iyan ang tumulong sa kanya. Nasarapan siguro kaya hindi siya nilulog sa bangit. Galit na sabi ni Lance. Gago kang Obed ka. Tiyak na papatayin ka ni Kevin kapag nalaman niya ang ginawa mo. Sabi ni Axel na puno ng galit ang boses kay Obed. Hindi na niya magagawa ang sinasabi mo. Mamaya lang ay pupunta na siya dito. Sabay-sabay niyong matitikman ang aking paghiganti. May ngiting sabi ni Araminta. Nakakaramdam siya ng katuwaan sa nakikitang takot sa mukha ng magkakaibigan. Pare-pareho na wala ng kibo ang apat na magkakaibigan. Damang-dama ng mga ito ang malaking galit na nakalatay sa mukha ng babaeng ginawa nilang parausan. Sino ka bang talaga? Paano mong nagawa sa amin ang ganito? Nakuhang magtanong ni Jeto sa kabila ng takot na nararamdaman. Kagamitan pa nito gustong itanong kay Araminta ang nasa isip nito. Ang bilis mo naman yata ang nakalimutan ng pangalan ko. Gayong magdamag kang nagpakasawa sa katawan ko. Sagot ni Araminta. Gusto nang umalpas ng kanyang galit ng mga sandaling iyon. Kaya lang ay pinigil niya ang sarili. Hindi pa kompleto ang magkakaibigang sumira ng kanyang buhay. Alam kong si Araminta magpayo ka, alias Lucy. Hindi namin alam ang buo mong pagkatao. Kung paano mong nagawa sa amin ang ganito. Sabi uli ni Cedro. Kapag kumpleto na kayo, saka mo malalaman na gusto mong malaman sa aking pagkatao. Bibigyan kita ng pruweba para hindi mo na hangaring makilala pa ang tunay kong pagkatao. Ani Araminta at saka nagpalabas ng usok sa bibig kasi dami lamang iyon ang ibinubuga ng isang taong naninigri. Tangina ka, Jetro. Papatayin tayo ng usok na iyan. Malakas sa sigaw ni Lance na takot na takot. Gago ka talaga, Lance. Paano tayo mapapatay ng simpleng usok na yan? Sigaw din ni Jetro sa kaibigan. Bigla na lamang naramdaman ni Jetro na pumasok sa kanyang bibig ang usok. Bahagya pa itong naubo. Maya-maya ay may kakaiba itong naramdaman sa katawan. Bigla itong napasigaw. Hiyaw nito ng maramdaman tila hinihipan ng hangin ng pagkakalalak nito. Lumulobo ang kuwan ko. Malakas niyang sigaw. Takot na takot naman ang tatlo pa nitong kasama. Natakitingin sa harap ng pantalon nitong unti-unting lumalaki na parang isang lobo. Ang sakit, nakalulunis ng sigaw na halos ikapugto ng hininga nito. Siyang-siya naman si Araminta sa nakikitang paghihirap ng lalaki. Mabilis niyang binawi ang usok. Maya-maya lang ay lumabas iyon sa bibig ni Cedro. Nawala nito ng malay sa sobrang sakit at takot nitong naranasan. Higit pa rin ang mararanasan ninyo mamaya. Hintayin lang natin ang pagdating ni Kevin. Sabi ni Araminta sa tatlo pang lalaki na nakalarawan ng matinding takot sa mukha. Araminta, patawarin mo na kami. Pag pa makaawa ni Axel, sabihin mo ang gusto mong kabayaran at ibibigay namin patawarin mo lang kami. Walang katumbas na kabayaran ang ginawa niyo sa akin, liban sa kamatayan. Maring sabi niya, hindi mo magagawa yan. At bakit hindi? Sino ang tutulong sa inyo sa kalagayan ninyong iyan?
Hindi nakasagot si Axel. Araminta, maawa ka sa amin. Nagsisisi na kami. Sabi ni Marinas. Tumawa lang ng malakas si Araminta. Iniwanan ni Araminta ang magkakaibigan. Niyaya niya si Owen na laging natutulala sa mga nakikitang kanyang ginagawa. Uutusan niya ito. Inis na naman si Kevin ng mga sandaling iyon. Kanina pa niya kinokontak sa cellphone ng mga kaibigan ay hindi sumasagot sa kanya. Panay lang ang ring ng mga cellphone ng mga ito na kanyang pinagtataka. Gusto niyang ibalita sa mga ito na mayroon siyang bagong prospect na babae. Higit itong maganda kay Araminta. Alam niyang matutuwa ang mga ito sa kanyang ibabalita. Kahapon niya nakilala ang babae sa Mall of Asia. Nagkataong may kinausap siyang tao doon pagkagaling niya sa sarili nilang opisina. Natawag agad ang kanyang pansin sa magandang mukha at hubog ng katawan ng babae na nakilala niyang si Norilyn Bermudez, isa itong ahente ng house and lot sa isang eksklusibong subdivision. Ito ang lumapit sa kanya na nagpakilalang ang ahente ng mga makabagong bahay sa isang pangmayamang subdivision. Marahil ay nakita nito sa kanyang ayos na may sinasabi siya sa buhay, kaya siya nilapitan. Nang matitigan niya kung gaano kaganda ito at kasexy, ay niyaya agad niya ito sa isang restaurant na naroon din sa loob ng MOA. Naisip na agad niya ang apat na kabarkada dahil sa babae. Tiyak na mag-i-enjoy sila ng gusto sa babaeng ito dahil mukhang palaman. Kumuha agad siya ng isang unit sa ibinebenta nitong bahay para mapalagay agad ang loob nito sa kanya. Sinabi niya rito mayroon pa siyang apat na kaibigan na gusto rin kumuha ng bahay. Wala siyang balak na pakawalan pa ang babae. Ganoon naman silang magkakabarkada. Basta nakakita ng babaeng umaayon sa kanilang panlasa, ay susunggaban na agad nila kahit ang totoo ay katatapos lamang nilang mag-happening. Ganon sila kasugapang magkakabarkada pagdating sa babae. Nakapag-set na agad siya ng date dito na magkikita-kita sila sa Manila Hotel mamayang gabi. Pumayag naman ito at ngayon ngang tanghali ay nagpunta ito sa kanyang opisina para kumpirmahin ang kanilang napag-usapan kahapon. Ang ikinaiinis niya ay hindi niya makontak ang mga kaibigan. Nakaplano sa kanya kung paano niya madadala sa rest house niya ang babae. Iyon ang gusto niyang sabihin sa mga ito. Bakit? Malambing na tanong sa kanya ng babae nang mapo ng panay ang kanyang iling. Panay pa ang papungay ng mga mata ng babae. Ngayong makarating ito sa kanyang opisina, ay tiyak niyang nalaman ito kung gaano siya kayaman. Palaygay nga niya ay hindi ito tatanggi kung yayayain na niya ito sa isang pribadong lugar. Pero wala naman siyang balak na solohin ng babae. Oo nga, at tulad ng kanyang mga kabarkada ay sugapa rin siya sa babae. Pero mas enjoy siya sa kasama ang mga kaibigan kapag mayroon silang biktimang babae. Hindi ko makontak ang mga loko, panay lang ang ring ng kanilang mga cellphone. Sagot niyang gusto nang mainis sa mga kaibigan. Bakit kung kailan niya kailangan ng mga ito, ay saka naman hindi niya makontak. Kanina pa naglalagablab ang kanyang pakiramdam nang dumating sa opisina niya si Norilyn Bermudez. Nakasuot lamang ito ng paldang maiksin na kulay mint din, kaya lalong tumingkad ang kaputian nito. Blouse na puti ang suot nitong pangitaas na pinatungan ng coat na kulay mint green din. Disente ang dating nito at babaeng babae sa suot na iyon. Ilang beses na niyang nasilayan ang suot nitong panty na kulay puti sa tuwing kukilos ito. Para siyang sinisilihan sa tuwing pupukulin na ng tingin ang maumbok nitong harapan. Kulang na lang ay sagpangin na niya ito ng mga sandaling iyon. Masikip na kasi ang harapan ng kanyang pantalon sa tuwing maiisip niya na ang nakatago sa loob ng panty nitong puti. Baka ayaw maistrobo sa kanilang ginagawa. Sabi uli sa kanya ng babae sa boses na tila pinalambing ng gusto. Kumilos ito sa pagkakaupo at para sadyang ipinakita sa kanya ang itinatago. Hindi siya maaaring magkamali sa mga ikinikilos nito. Inaakit na siya nito. Hindi lamang marahil para makabili ng ibinebenta nitong mga bagay, kundi para masilo rin siya. By now ay alam na ito kung gaano siya kayaman. Bukod sa nakita na ito ang kanyang opisina, ay tiyak na nakapagtanong na ito sa ilang mga kakilala tungkol sa kanya. Shit! Bulong niya sa sarili. Talab na talab sa kanya ang ginagawang pang-aakit ng babae para makatiyak itong maisasara nito ang deal sa kanyang mga kaibigan. Ang mabuti pa ay magmerienda muna tayo. Doon mo na lamang sila ulit tawagan. Sabi nitong maluwang na maluwang ang pagkakangiti. Baka may pinagkakaabalahan ng ngayon kaya hindi magawang sagutin ang tawag mo. Napatingin siya sa mukha ng babae. Nakangiti ito sa kanya ng ubod ng tamis. Lalo tuloy itong naging sexy sa kanyang paningin dahil sa malanding pagkakangiti nito. Sige, sagot niya at saka isinid sa bulsa ang pantalon ng cellphone. Tumayo na rin siya para lumabas. Halika na, yaya niya sa babae.
Palabas na sana sila sa kanyang pribadong opisina nang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. 3 ang telepono niya sa mesa. Ang 2 ay para sa kanyang mga kliyente. Ang isa ay personal niya. Ang tumatawag lang doon ay ang kanyang mga kabarkada at ang caretaker niya sa rest house nila sa Batangas. Sandali, baka sila na iyan. Pigil niya sa babae na palabas na ng pinto. Muli umupo ang babae sa dating tong kinauuputan nang damputin niya ang telepono. Hello, Aniya. Ba't ikaw ba yan? Aniya nang mabusisa ng caretaker niya sa rest house. Ako nga, boss. Sagot sa kabilang linya. Bakit ka napatawag? May problema ba? Wala naman, boss. Pinatawagan ka sa akin ni Jerry. Nadarito silang sa rest house. Punta ka raw ngayon dito at may sorpresa sila sa'yo. Napangiti ng maluwang si Kevin. Kaya naman pala hindi sumasagot ang mga kaibigan ay dahil nasa rest house ang mga yun. Pero anong ginagawa ng mga ito roon? At bakit hindi man lang nagpasabi sa kanya na pupunta roon ang mga iyon? Anong ginagawa nila dyan? Tanong niyang bahagyang nagtataka. At kailan sila dumating dyan? Kani-kanina lang sila nagdasidating boss at nagkakasayahan na nga sila rito. Pero hindi raw nila gagalaw ng sorpresa nila sa'yo hanggat hindi ka dumarating. May kakaibang excitement siyang nadama sa sinabing yun ng caretaker. Sige, pupunta na ako ngayon dyan. Sabi niya sa ibinaba ang telepono ng crowd niya. Ang mga loko kaya pala hindi ko makontak. Ay naroon na sa rest house. Ano kayang sorpresa ang sinasabi ng mga yun? Bulong niya. Sila na ba yung sinasabi mo mga kaibigan? Tanong sa kanya ni Norilyn. Oo, pupuntahan ko sila ngayon para magsabi sa kanila ang usapan natin mamayang gabi. Sagot niya sa babae. Hihintayin ka namin mamayang 7 sa Manila Hotel. Okay, sagot nito. Tayo na. Mag-stock muna tayo bago mo sila puntahan. Sabi nito at tila siya kasintahan nang humawak sa isa niyang braso. May init na agad gumabang sa kanyang katawan sa pagkakahawak niyon sa kanya ng babae. Lalo nang nagwala ang kanyang sandata. Sabay na silang lumabas ng kanyang pribadong opisina. Pandalas ang lunok niya dahil sa init na gumagapang sa kanyang katawan. Kung nasa isang pribadong lugar sila, marahil ay yayakapin na niyang babae at sisiilin ng halik. Lumabas sila ng building at nagtuloy sa isang kilalang restaurant sa harap mismo ng building na pinanggalingan nila. Naiisip man niya ang sorpresang sinabi sa kanya ni Obet nang dala ng kanyang mga kaibigan ay hindi na niya magmamandali. Gusto pa niyang magtagal ng mga sandaling iyon na kasama niya at kahawak-hamay ang babaeng gusto niyang maging next victim nilang magkakaibigan. Hindi karamihan ng tao sa restaurant na pinasok nila. Sa isang sulok na malayo sa mga ilang-ilang nagsisikain sila pumesto. Gusto kasi niyang masol si Nori. Kinambatan niya ang isang waiter nang maupo na sila at agad namang lumapit. Kinuha ng lalaki ang kanilang order at saka sila iniwan. Pupuntahan mo na ba ang mga kaibigan mo sa rest house ninyo sa Batangas after nating magmerienda? Tanong ni Nori na panay ang pakit sa kanya. Oo, may sorpresa daw kasi sila sa akin at gusto ko nang malaman kung ano yun. Ano kaya kung sumama na ako sa iyo doon para naman makausap ko na agad sila? Nasasabik na kasi akong makilala ang mga friend mo. Alam mo na gusto kong makadami ng benta. Napatitig siya sa mapang-akit na mukha ng babae. Bakit nga ba hindi niya isama ito? At least kung kasama na niya ito, hindi na niya kailangan pang gumawa ng plano kung paano ito madadala sa rest house. At tiyak na yung matutuwa ang kanyang mga kaibigan dahil may dala na siyang babae. Pero naisip niyang may sorpresa sa kanya ang mga kaibigan. At kung hindi siya nagkakamali, ay babae ang sinasabing sorpresa ng mga ito. Ano pa ba naman ang maaaring sorpresa ng mga ito sa kanya kundi babae? Yun lang naman ang hiling nila. Kung alak lang naman ang dala ng mga ito, ay hindi na sasabihin pang sorpresa. Natikman na niyang lahat ang imported na alak. Kung may babae na sa rest house, hindi muna niya dapat isama si Norilyn. Reserva na nila ito. May mga pagkakataon din kasi na matapos nilang makapambiktima ng babae, ay natatagalan bago sila makahanap ng susunod na biktima. Hindi naman kasi basta babae ay pinapatos nila. Tanging magaganda at sexy at sariwa ang kanilang pinapatos. At bakit naman hindi ay pare-pareho silang anak mayayaman at mga gwapo? Bakit sila kukuha ng kung sinong babae lang? Hoy, hindi ka na sumagot dyan. Untag sa kanya ni Norilyn. Ang sabi ko, isama mo na ako ngayon para makaharap ko na ang mga kaibigan mo. Huwag na muna, Norilyn. May palagay akong magpapakalunod na sa alak ang ngayon. Hindi magandang tingnan kung kakausapin mo sila na pawang mga nakainom. Kung sa bagay na. Basta mamayang gabi na lamang tayo magkita-kita. Tinitiyak ko sa iyong mabibentahan mo ang mga iyon. Salamat naman. Maya-maya ay dumating ang kanilang order. Isinilbi ng waiter ang mga iyon at saka sila iniwan. Nagsimula na agad silang kumain. Paano nga pala kung lasing na ang mga kaibigan mo pagdating mo doon mamaya?
Huwag kang mag-alala at mamayang gabi pa naman ang pagkikita-kita natin eh. Basta ako ang gumagarantiyang makakarating kaming magkakaibigan. Salamat. Matapos magmerienda ay isinakay pa niya si Norilyn. Nagpababa ito sa kanya sa The Heritage Hotel dahil naroon daw ang sasakyan ng babae. Daraanan naman kasi siya roon patungong Batangas. Kung hindi ko lang alam na tiyak na nag-iinuman ang mga kaibigan ko doon sa rest house, ay gusto sana kitang isama eh. Sabi niya sa babae habang nagmamaneho. Gusto kong makita mo ang rest house namin sa Batangas dahil maganda sa lugar na iyon. Sayang nga eh. Gusto ko rin makarating doon. Hayaan mo. Kahit naman sa hotel tayo magkita-kita mamayang gabi, ay maaari pa rin kitang dalhin doon sa rest house. Kahit bukas ay maaari tayong pumunta doon kung libre ka. Talaga, ipapasyal kita. Maaari tayong mag-night swimming doon. Naku, gusto ko iyon. Sa sarili ay napangiti si Kevin. Hindi na pala siya mahihirapang madala sa rest house ang babae dahil ngayon pa lang ay payag na ito. Tiyak na matutuwa ang kanyang mga kabarkada kapag nalamang may maisasama siya sa rest house bukas. Baka nga hindi na mag-uwian ngayong gabi ang ngayon. So it's a day tomorrow. Bilang sagot ay nilapag ni Norley ng isang kamay sa kanyang hita at dinakot iyon. May gumapang na masarap na kilabot sa kanyang buong katawan sa ginawang iyon ng babae. Hindi pa man siya gaanong nakakabawi sa kilabot na iyon, ay naramdam niyang gumapang ang kamay ng babae patungo sa kanyang harapan. Dinakot nito ang kanyang sandata na kanina pa talaga nagagalit. Daing niya na ikinatawa ng babae. Hat ka naman pala, sabi nitong nanunukso ng pagkakangiti. Maaari ba akong hindi maging hat kung katulad mo ang kasama ko? Ang sarap sigurong isubo nito, no? Sabi nitong nanunukso at lalo pang dinakot ang kanyang harapan. Gagawin mo yun? Tanong niya, nang butil-butil lang ang pawis kahit air-condition na kanyang sasayakan. Basta ikaw ang kasama ko, handa akong gawin niyan. Malanding sabi nito. Sige, wag mong bibitiwan yan. Sasaglit tayo sa hotel. Sabi niya hindi na talaga mapigilan ang nadaramang init. Pagdating nga nila sa The Heritage ulit, sa halip na ibaba lang si Norlyn ay bumaba na rin siya at agad na kumuha ng suite. Magkasama silang umakyat sa suite. Nagkataon namang wala silang kasabay sa elevator. Kahit isa kaya doon palang ay niyakap na niyang babae at ginawaran ng maalab na halik. Nang makarating sila sa suite ay hindi na sila nakaabot sa kama. Agad nang lumuhod si Norlyn sa kanyang harapan at yumakap sa kanyang mga hita. Mabilis naman niyang nabuksan ang kanyang sintron at naibaba ang pantalon. Islang sandali pa ay pawang mga ulo lamang maaaring sa suite nila. Naghahalong takot at galit ang nararamdaman ni Kevin nang makita ang mga kaibigan na nakasabit sa kisame. Ang takot niya ay kung paano nasabit sa kisame mga kaibigan, gayong wala naman siyang nakikitang lubid sa kamay ng mga ito. Ang galit naman niya ay kung kanino niya ibubunton. Hindi niya alam kung sino ang gumawa niya sa mga kaibigan. May awa siyang nadama sa mga ito. Kita niya sa mukha ng mga ito ang hirap na dinanas sa pagkakagakos. Pare-pareho nakalungay ang mga ulo nito. Alam naman niyang buhay pa ang mga ito. Nakatulog lamang siguro dahil sa hirap ng kalagayan. Gusto niyang sumigaw sa matinding galit na nararamdaman. Tinatalo ng galit ang takot niyang nararamdaman sa dibdib. Hindi niya alam kung sino ang may kagagawa niyon. Naisip niyang tawagin si Obed. Sakalang niya naalala na hindi siya sinalubong nito, na dati nitong ginagawa. Ngayon lang din niya napag-ukulan ng pansin ng gate na nakabukas nang dumating siya. Para bang sinadya na talagang buksan dahil alam na darating siya. Nakadama siya ng galit. Bakit hinayaan ni Obed na nakabukas ang gate? Hindi ba alam nitong ang daming maaaring mawala sa bahay? Obed, malakas niyang sigaw sa caretaker. Obed, nasan ka? Nagising ang apat niyang kaibigan dahil sa lakas ng kanyang sigaw. Kevin, tulungan mo kaming makalis dito. Hirap na kami. Halos sabay-sabay na sabi ng kanyang mga kaibigan. Sinong gumawa nito sa inyo? Hindi nawawala ang galit sa boses niyang tanong sa mga ito. Si Araminta, sabay-sabay na sagot. Nagulat siya lang binanggit ng mga kaibigan. Ang alam niya ay patay na ang babae dahil ipinahulog niya yan sa bangin kay Obed. Paano nagawa ang ganito sa inyo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Hindi na nakuhang sumagot ng mga ito nang biglang lumabas si Araminta at Obed sa pinagtataguan. Mabuti naman at dumating ka na. Kanina ka pa nila hinihintay. Tila nang uuyam na sabi ni Araminta sa kanya. Gaga ka, isang malaking pagkakamali ang ginawa mo ito sa amin. Matapang na sagot ni Kevin. Kevin, yung walang hiya mong caretaker ang naghuda sa atin. Siguro ay nasarapan ng gusto sa kandungan ng babaeng iyon, kaya hindi siya itinapon sa bangin. Imporma nila sa kanya. Pakaramdam ni Kevin ay sumulak ang lahat ng dugo niya sa ulo sa narinig na sinabi nila. Walang babalang sinugod niya si Obed.
Hindi na kauhang kumilos ni Araminta at Obed sa biglang atake ni Kevin. Dalawang sunod na suntok ang ibinigay ni Kevin kay Obed. Sumadsa dito sa paanan ni Araminta. Sumasargo ang dugo nito sa bibig. Tarantado ka. Ipinagpalit mo ang kaginhawa ang ibinibigay namin sa dahil sa babaeng iyan. Duro ni Kevin sa mukha ni Obed. Huwag mo uling uulitin ang ginawa mo sa kanya. Papatayin na kita. Tulak ni Araminta kay Kevin. Pakiwari ni Araminta ay siya ang nakaramdam ng sakit ng mga suntok ni Kevin kay Obed. Hindi ang pagtulong sa kanya ni Obed ang dahilan, kaya gano'n ang kanyang nararamdaman. Mahalaga sa kanya si Obed dahil may kakaiba na siyang nararamdaman para rito, kahit 2 araw pa lamang silang nagkakasama ito. Ang tapang mong babae ka. May magagawa ka ba kahit patayin ko sa harap mo ang lalaking yan? Pagalit na sabi ni Kevin ang makabawi ito. Kevin, mag-ingat ka sa babaeng yan. May kapangyarihan siya. Mabala sa kanya ni Jerry. Hindi ako katulad din yung mga walang utak. Isang babae lamang ay nagpatalo kayo. Sagot ni Kevin sabay sugod kay Araminta. Maagap naman si Obed. Sinalubong nito ng isang suntok ang mukha ni Kevin. Sa lakas ng pagkakasuntok ay sumadtas sa dito sa paanan ng mga kabarkada. Sumingasing sa galit si Kevin at tumayo. Mabilis nitong sinugod si Obed. Higit namang mabilis si Araminta. Bago pa makalapit si Kevin kay Obed, ay binalot na ito ng makapal na usok. Saan galing ang usok na to? Sigaw ni Kevin na panay ang kawag na tila nakikipaglaban sa usok. Isama mo siya sa kanyang mga kaibigan. Utos ni Araminta sa usok na bumabalot sa katawan ni Kevin. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Kevin ang maramdaman ng parang may mga kamay na humihila sa kanya pataas. Biglang nawala ang usok na bumabalot sa katawan niya. Pero hindi na niya may galaw ang kanyang mga kamay. Tulad ng 4 niyang mga kaibigan, ay nakabitin na rin siya. Gaga ka, Araminta. Kapag nakakawala ako dito, papatayin kita. Matapang pa rin sabi ni Kevin, kahit nakabitin na rin siyang tulad ng mga kaibigan. Humalakak si Araminta at saka dinuro si Kevin. Kaya mo pa bang makawala dyan ha, Kevin? Nanunoy ang sagot niya sa lalaki. Papatayin kita. Sigaw pa rin ito sa matinding galit. Muling humalakak si Araminta. Paano mo pa yun magagawa kung ganyang nakabitin ka rin tulad ng mga kaibigan mong matatakaw sa laman? Nanguuyam na sagot ni Araminta. Ngayon kumpleto na kayo. Tikman niyo ang aking ganti. Natigilan si Kevin. Nakaramdam na rin ng takot ng ma-realize na wala silang kalaban-labang magkakaibigan dahil pare-pareho silang nakagapos. Higit pang nakakasindak ang katotohanan wala namang lugid na gumagapos sa kanila pero hindi nila magawang igalaw ang mga kamay. Para bang idinikit sila ng magkakaibigan sa kisame. Pinagtiwalaan ko kayo at itinuring ng mga kaibigan. Pero anong ginawa ninyo sa akin? Wala naman akong atraso sa inyo. Patawarin mo na kami, Araminta. Pagmamakaawa nila, umiling si Araminta. Hindi ko na kayo bubuhayin pa para hindi na kayo makapaminsala pa sa ibang mga babaeng katulad ko. Huwag, Araminta, huwag. Sigaw ni Axel. Kilabot na kilabot naman ang 4. Pare-pareho na wala ng kiwo ang magkakaibigan nang makita ang makapal na usok na lumalabas sa bibig ni Araminta. Biglang nagsisigaw si Jetro nang pumasok sa bibig nito ang usok. Araminta, parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Malakas na sigaw nito. Maya-maya pa ay biglang napasigaw ang magkakaibigan. Naramdaman nilang tila lobong hinihiba ng kanilang mga pagkalalaki. Ramdam na ramdam nilang malapit na iyong sumabog. Nayayanan ni Araminta si Obed. Sabay silang lumabas ng pinto. Hindi pa sila gaanong nakakalayo, ay narinig nila ang nakalulunos na sigaw ng magkakaibigan. Alam ni Araminta na naganap na ang kanyang paghiganti. Nakamit na niya ang katarungan sa 5 lalaking sumira ng kanyang buhay. Makalipas ng 3 buwan, isang bagong Araminta ang isinilang. Umuwi sila ni Obed sa kanilang bayan at doon sila nagpakasal. Malaki ang perang naipon ni Obed, mayroon pa rin siyang pera. Natira sa abuloy ng kanyang mga namayapang magulang. Nagpagawa sila ng isang malaking tindahan sa harap ng kanilang bahay. Kumuha sila ng 2 dalagitang makakatulong sa pagtitinda. Magkatulong naman silang mag-asawa sa pagluluto ng mga pang-almusal at pang-merienda. Alam kasi niyang maraming tamad magluto ng almusal sa kanilang baryo. Nagluluto rin sila ng mga lutong ulam na para naman sa mga namamasadang mga tricycle driver at jeep. Daanan ng mga sasakyan ng kanilang bahay, kaya naging mabili ang kanilang binuksang negosyo. Minsan pang ginamit ni Araminta ang kapangyarihan niyang usok, pero hindi na para sa kanyang mga parang araw. Ginawa niya ang dating ginagawa ng kanyang tatay, nang gagamot siya ng walang bayad. Ang kaibahan nga lamang ngayon ay higit na marami ang dumarayo sa kanya at nagpapagamot. Isa pa niyang ikinatutuway ang kusang loob na nagbibigay ng kung ano-anong regalo ang kanyang mga napapagaling. Hindi naman niya iyon tinatanggihan. Hindi naman kasi niya iyon hinihingi. Kusang ibinibigay sa kanya. Wala na siyang mahihiling pa. Mayroon siyang asawang ubod ng bait, masipag, maunawin at mapagmahal. Lalo silang naging maligaya na magbuntis siya. Ano ba ang ipapangalan natin sa ating anak?
Tanong sa kanya ni Obet nang lapitan siya nito matapos ang huli niyang ginamot. Kapag babae, Cindy. Kapag lalaki, Robert ang ipapangalan natin sa kanya. Siya ang magmamana ng aking kapangyarihan. Siya ang susunod na manggagamot sa mga taong walang kakayahang bumayad sa mga doktor. Maluwag na maluwag sa kalooban niyang sabi sa asawa. Ngayon ay panatag na ang kanyang kalooban. Nanumbalik na ng pagtitiwala niya sa